Umagang gumising si Ricky, kahit linggo. Sanay na siyang ginising ng tilaok ng manok at ingay ng hose ni Tatay Berto na kasalukuyang nagdidilig ng mga halaman sa likod ng eskwelahan. Sa maliit nilang barracks na gawa sa kahoy at yero, may maliit silang mesa, 2 lumang folding bed at isang lutuan sa tabi ng bintana. Walang TV pero may lumang radyo na madalas tumutugtog ng mga lumang awitin sa tuwing gabi. "Anak, gising ka na. Tulungan mo muna ako rito sa orchids. Delikado ang mga ugat, baka maputol." Tawag ng kanyang ama mula sa hardin. "Opo, tay," sagot ni Ricky habang mabilis na nagsuot ng tsinelas at tumakbo palabas. Kahit bata pa, sanay na si Ricky sa gawaing hardin. Marunong siyang magbuhos ng tubig sa tamang dami. Hindi tulad ng ilang estudyanteng nakakabasag ng paso kapag pinapahawak sa halaman sa klase. Mahigit 5 taon ng hardinero sa eskwelahan si Mang Berto at dahil walang ibang mapag-iiwanan sa anak, kinupkup sila ng administrasyon sa isang barracks malapit sa likod ng campus. Malapit sa compost area, malayo sa kabisera ng eskwela kung nasaan ang mga classroom ng mga anak ng mayayaman. Si Ricky ay 8 taong gulang pa lang ngunit kakaiba na ang kanyang pananaw sa buhay. Hindi man siya nakaranas ng mga laruan na debaterya o aircon sa kwarto, marunong siyang magpahalaga sa maliit na bagay. Ang paborito niyang oras ay ang hapon, kapag wala ng klase at tahimik na ang buong campus. Doon siya madalas umuupo sa lilim ng punong mangga, binabasa ang mga librong tinatapon ng mga estudyante o kaya'y nakikinig sa mga kwento ni Lolo Dante, ang retiradong janitor na naging kaibigan na ng mag-ama. "Alam mo, Ricky," wika minsan ni Lolo Dante habang sinusubo ang nilagang saging, "ang galing mo sa pagbabasa ha? Di tulad ng iba dyan, puro cellphone lang alam." Ngumiti si Ricky. "Gusto ko po kasing maging manunulat balang araw. O kaya guro, gusto ko pong turuan ang mga batang gaya ko na hindi kayang magbayad ng tutor." Napangiti si Mang Berto habang nakikinig sa anak. Kahit pagod mula sa buong araw na pagkakalkal ng lupa at pagpuputol ng sanga, nawawala lahat ng pagod niya sa tuwing naririnig ang mga pangarap ni Ricky. "Basta anak, panghawakan mo yung pangarap mo ha, kahit anong mangyari. Hindi ako titigil sa pagtatrabaho para makapag-aral ka," ani Mang Berto sabay haplos sa buhok ng anak. Pero sa kabila ng munting kaligayahan sa barracks, ramdam ni Ricky ang pagkakaiba ng kanyang mundo sa mundo ng mga estudyanteng tinuturing niyang mamakaklase. Isang linggo bago magsimula ang klase, sinamahan siya ng kanyang ama sa admin office para i-enroll. Bagamat may allowance sila bilang pamilya ng empleyado, limitado lang ang pwede niyang kuning subjects at hindi siya pwedeng sumali sa extracurriculars. "Pasensya na po sir, isasama na lang po namin si Ricky sa lower priority sections. Marami kasing VIP kids na bagong papasok," ani ng clerk habang kinukutkot ang kuko. Hindi ito ininda ni Mang Berto. Alam niyang kahit sa ang section ilagay ang anak, basta makapag-aral ito, sapat na. Ngunit si Ricky ay may halong kaba at saya sa dibdib. Kaba dahil alam niyang mapapasok siyang muli sa isang mundong puno ng marangya, mayayabang at makapangyarihan. Saya dahil sa kabila ng lahat, tuloy pa rin ang kanyang pag-aaral. Nang dumating ang unang araw ng pasukan, suot ni Ricky ang lumang polo na pinlansa ni Mang Berto ng 3 beses para matanggal ang gusot. Medyo kupas na ang kulay at may konting sulsi sa bulsa. Ang sapatos niya ay paltos na sa talampakan, pero malinis at maayos na tinahi ni tatay sa tagpi. Bit-bit niya ang lumang bag na may butas sa gilid ngunit puno ng pangarap. Pagpasok sa gate, agad siyang napansin ng mga bantay. "Uy, di ba anak yan ni Mang Berto? Parang papasok sa eskwelahan." "Ah? Oo nga no," sagot ng isa. "Mukhang estudyante pero parang service boy lang." Haha, hindi na uminik si Ricky. Sanay na siyang husgahan base sa damit. Sa classroom, tahimik siyang naupo sa pinakalikod. Sa harapan, makikita ang mga estudyanteng suot ang pinakabagong brand ng sapatos. May daladalang iPad at nagtatawanan habang kinukwento ang summer vacation sa ibang bansa. "Hoy,
Sino siya? Tanong ng isang batang babae kay Gavin, ang mayabang na anak ng board chairman. Ayan, anak ng hardinero yan dito. Pinapasok lang kasi libre tuition pag anak ka ng staff. Sagot ni Gavin na may halong pangungutya. Tingnan mo nga naman, dagdag ng isa. Yung amoy lupa biglang naging kaklase natin. Narinig lahat ni Ricky pero pilit niyang iniwasang magpakita ng emosyon. Sa halip, pinisil niya ang lumang ballpen na bigay ni Lolo Dante. Isang paalala na kahit anong sabihin ng iba, mahalaga pa rin siya. Pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa garden kung saan naghihintay si Mang Berto. Hindi ito ordinaryong garden. Ito ang lugar kung saan niya natutunan ang tiyaga, pananahimik at pagtanggap. Kamusta ang unang araw mo, anak? Tanong ng ama habang pinupunasan ang pawis. Masaya, tay, sagot ni Ricky kahit bakas sa mga mata niya ang lungkot. Basta kasama kita, okay lang po ako. Sa likod ng ngiting iyon, may pusong unti-unting nasasaktan. Ngunit gaya ng halamang inaalagaan nila araw-araw, ang batang si Ricky ay palihim na lumalago sa gitna ng init, pangumutya at pangmamaliit. Hindi pa niya alam, pero isang araw ang pangalang anak ng hardinero ay magiging pangalan na igagalang ng buong bansa. Ikatlong taon na ni Ricky sa paaralan. Grade 3 na siya ngayon. At habang paakyat ng level ay lumalalim din ang bangungot na kanyang dinaranas sa araw-araw. Hindi na siya bagong mukha sa eskwelahan, ngunit tila ba lalong dumidilim ang tingin sa kanya ng mga tao sa paligid. Mula sa mga estudyanteng hindi niya ka-close, hanggang sa mga guro na tila hindi alam kung paano siya kakausapin. Anak, ito inayos ko yung uniforme mo. Saka bagong medyas, pinantahi ko sa asawa ng janitor. Sabay abot ni Mang Berto habang kumakain sila ng lugaw sa almusal. Salamat po, tay. Okay lang po, kahit luma. Basta maayos. Sagot ni Ricky habang punupunasan ng plato. Sa unang araw ng klase sa grade 3, punong-puno ng estudyante ang koridor ng bagong building. Malinis, moderno at may aircon. Kakaibang mundo para kay Ricky. Ang kanyang pangalan ay nakalista sa Section 3A. Ang pinaka-top section kung saan halos lahat ng estudyante ay anak ng mga negosyante, politiko, artista at kilalang personalidad. Pagpasok pa lang ni Ricky sa classroom, naramdaman na niya ang malamig na mga tingin. Parang may pumasok na hindi imbitado. Nasa gitna siya ng kwarto nang biglang bumungad si Gavin, isang batang laging nakangisi ngunit may hawak na sandamakmak na yabang. Uy, teka lang, dito ba talaga yan? Tanong ni Gavin sabay lingon sa mga kaklase. Baka naligaw. Janitor's lounge ay sa kabila, di ba? Sabat ng isa, si Nicole, nakilala sa pagiging mataray at anak ng may-ari ng isang sikat na fashion brand. Tahimik lang si Ricky. Naupo siya sa pinakalikod, gaya ng nakasanayan. Hindi siya kumikibo. Hindi rin nagpapakita ng galit. Ngunit sa loob niya, unti-unti nang kumikirot ang dibdib. Pumasok si Miss Charmaine, ang advisor nila. Matangkad, maganda, laging naka-heels at may pabango na naaamoy hanggang hallway. Ngunit kilala siya sa pagiging istrikto at mapili sa tinatratong mabuti. Okay class, settle down. We have a new student here. Oh, Ricky Bernardo. Anak ka ba ng? Ang hardinero po. Sagot ni Ricky agad. Si Mang Berto po. Sa garden po siya nagtatrabaho. Natahimik ang klase. May mga nagkikindatan. Si Miss Charmaine ay ngumiti, pero bakas ang bahagyang pag-aalinlangan sa tono niya. Well, welcome to 3A. Sana makasabay ka. Sabay balik sa attendance sheet. Hindi niya na muling tiningnan si Ricky. Sa mga sumunod na araw, palaging may panibagong kalbaryo. Sa tuwing may group activity, laging nauuwi si Ricky sa pagkakahiwalay. Walang gustong makagroup sa kanya. Hindi dahil hindi siya marunong, kundi dahil ayaw ng mga bata na iskolar ang kasama nila. Ma'am, si Ricky po mag-isa. Reklamo ni Gavin sa isang aktibidad. Hayaan mo na lang siya, baka mas productive siya pag solo. Sagot ni Miss Charmaine. Sa canteen, hindi siya makaupo sa mga mesa. May mga reserve daw. Kahit may dalang pagkain na gawa ni Tatay Berto, na kadalasan ay simpleng tinapoy at kape. Hindi niya ito maubos ng maayos dahil sa mga mata ng mga kaklase niyang nanghuhusga.
Bakit hindi ka na lang sa garden kumain? Tanong ng isang bata habang dumadaan. Mas bagay sa'yo ang doon. May mga uod din doon. Baka ka-level mo. Sabay tawa ng ilan. Pinilit ni Ricky na manatiling matatag. Ngunit gabi-gabi, sa maliit nilang kwarto, dinidinig ni Mang Berto ang mahinang paghikbi ng anak. Hindi na niya ito tinatanong. Alam na niyang sapat na ang presensya niyang nakayakap sa anak para ito'y tahimik na huminga sa gitna ng sakit. Minsan, habang nagwawali si Mang Berto sa harap ng faculty room, may narinig siyang usapan ng dalawang guro. Yung anak ni Berto, nasa 3A raw. Hindi ba't masyadong mataas yun para sa status niya? Baka gusto lang ng admin magpakitang tao. Alam mo na, inclusive daw. Sabay tawa ng isa. Nag-init ang tainga ni Mang Berto, ngunit pinili niyang ngumiti at tumuloy sa pagwawalis. Hindi niya pinansin, bagkus ay nilingon ang hardin at iniisip na lang ang kapakanan ng anak. Dumating ang buwan ng Agosto kung kailan may project presentation sa klase. Si Ricky ay gumamit ng mga recycled materials para makagawa ng miniature garden na ginamitan niya ng tirang lupa mula sa likod ng eskwela. Kumpleto ito sa pangalan ng mga halaman, layout at organic fertilizer. Isinulat niya sa tagboard ang mga benefits ng urban gardening. Ngunit sa araw ng presentasyon, walang tumingin sa project niya. Lahat ng mata ay nakatuon sa presentation ni Gavin. Isang makintab na board na may electronic features, gawa ng isang interior designer na binayaran ng kanilang yaya. Wow! Ang galing mo naman, Gavin! Sigaw ni Miss Charmaine. This is what we call world-class presentation. Pagdating kay Ricky, tahimik lang ang buong klase. Next, sabay sabi ng guro. Okay class, let's move on. Wala man lang kahit anong puna. Hindi sinilip ang detalye. Hindi tinanong ang effort. Hindi in-appreciate. Pagkatapos ng klase, dinala ni Ricky ang project niya sa garden, itinabi sa isang paso. Tay, wika niya ng gabing iyon. Bakit parang kahit anong gawin ko, kulang pa rin? Tahimik si Mang Berto. Pinahid niya ang luha sa pisngi ng anak. Kasi hindi lahat ng tao marunong tumingin sa puso ng halaman. Anak, pero tandaan mo, kahit walang pumansin, ang halaman ay patuloy pa ring lumalaki. Tahimik pero matatag. At sa puntong iyon, mas hinigpitan ni Ricky ang kapit sa kanyang pangarap. Kahit na ang buong mundo ay tila gustong kitlin ang kanyang liwanag. Mag-aalas 9 ng umaga at katatapos lamang ng flag ceremony nang biglang may kumalabog sa loob ng silid-aralan. Isang kahon ng colored pens ang nahulog mula sa ibabaw ng bag ni Gavin at kumalat sa sahig. May kulay pula, berde, pasul, at ginintuang metallic markers, mga imported na hindi basta-bastang nabibili sa bookstore. Nagulat ang mga kaklase at agad na nagsigawan ang ilan. Ayan na! Nawawala yung mga pen na yan kanina pa, sigaw ni Nicole. Napalingon si Ricky na nasa tabi lang ng bag niya ang mga nahulog. Hindi pa siya nakakakilos ay agad na lumapit si Gavin at tinuro siya. Kay Ricky, di ba ikaw ang huling nasa room kahapon? Ikaw lang naman ang maagang dumarating. Alam ko may ginawa ka. Ha? Hindi po ako. Wala po akong ginagalaw. Gulat at nanginginig na sagot ni Ricky. Ngunit tila wala nang makikinig. Nilapitan siya ni Miss Charmaine, mahigpit ang pagkakatikom ng kilay. Ricky, sumama ka nga sa akin sa guidance office. Dapat malinaw ito bago palalain, malamig niyang wika. Tahimik na sumunod si Ricky. Sa loob ng guidance office, tahimik siyang umupo habang nakaharap si Miss Charmaine, ang guidance counselor at isang staff mula sa admin. Habang inaalam ang insidente, pinipilit ni Ricky na ipaliwanag ang kanyang panig. Hindi ko po talaga alam kung paano napunta sa bag po yun. Wala po akong kinalaman. Kahapon po, nagtungo lang ako sa library at tapos ay dumiretso sa garden kay tatay. May testigo ka ba? Tanong ng guidance counselor. Umiling si Ricky. Wala talaga siyang kasama noon. Napansin niyang walang gustong sumuporta sa kanya. Lahat ay either nanonood o nakatungo. Bakit naman ikaw ang unang makikitang malapit sa bag? Dagdag ni Miss Charmaine. Minsan kahit hindi sinasadya, baka gusto mo lang subukan yung pakiramdam ng may bago. Ano? Tuluyan nang naiyak si Ricky. Hindi dahil sa galit kundi sa bigat ng pakiramdam na hindi siya pinaniniwalaan. Pagkatapos ng ilang minutong pagtatalo, pinayuhan siya ng counselor
naiwasan na muna ang mga paggalaw sa gamit ng iba kahit walang malinaw na ebidensya. Walang parusa, pero nagmarka na ang hinala. Nang malaman ito ni Mang Berto, kinagabihan, napaupo siya sa bangko at napahawak sa noo. Galit ang sumiklab sa anyang dibdib, ngunit pilit niyang isinara ang bibig at huminga ng malalim. "Anak, sigurado ka ba talagang wala kang ginagalaw?" Tanong niya, hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil gusto lang niyang klaruhin ang lahat. "Opo, tay. Pangako po, wala po akong ginamit. Kahit ballpen, gamit ko po ay yung luma kong dilaw. Ayaw ko pong umasa sa gamit ng iba." Hinawakan ni Mang Berto ang balikat ng anak. "Anak, sa mundong ito, minsan hindi sapat ang katotohanan. Pero sa puso natin, hindi kailanman nawawala ang tama. Huwag mong hayaan na sirain ng mga paratang ang tiwala mo sa sarili mo." Kinabukasan, nagbalik si Ricky sa klase. Ngunit iba na ang pagtingin sa kanya. Kahit hindi opisyal na napatunayang may kasalanan siya, tinuring na siyang magnanakaw. Hindi na siya pinapahiram ng libro sa library. Kapag may group activity, laging may sasabihing, "Baka mawala yan kay Ricky, ingat lang tayo." Habang tumatagal, lalong sumisikip ang mundo niya. Sa isang araw ng pahinga, napadpad siya muli sa hardin at nakita si Lolo Dante na nakaupo sa ilalim ng puno. "Bakit parang may mabigat kang dala?" tanong ng matanda. "Tito Dante, hindi po ako nagnakaw, pero lahat po parang di naniniwala," bulong ni Ricky. "Alam mo, Ricky, minsan ang totoo ay hindi laging naririnig. Pero may isang lugar kung saan ang katotohanan ay hindi kailanman na itatago. Sa puso mo. Hindi lahat ng laban ay kailangang patulan. Ang iba, tinipiis para sa mas mahalagang tagumpay." Napangiti si Ricky kahit may bakas pa rin ng lungkot. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagiging masipag kahit paunti-unti siyang binabaklas ng mapanghusgang mata ng paligid. Isang araw, habang papasok sa classroom, napansin niyang tinanggal ang kanyang pangalan sa bulletin board ng top-performing students. Tinanong niya si Miss Charmaine kung bakit, pero sagot nito, "Wala lang. Gusto naming i-review muna ang behavior mo bago isama ka uli sa listahan. Ayaw naming ma-misrepresent ang school values." Hindi siya sumagot, tahimik lang siyang umupo. Muli niyang nilabas ang kanyang notebook at sinimulan ang pagdodrawing ng mga halaman. Sa kanyang isipan, lumilikha siya ng isang hardin na walang inaapi, walang mapanghusga, at puno ng mga taong nagmamahal. Gabi ng parehong araw, pag-uwi niya, dinatnan niyang abala si Mang Berto sa paghuhugas ng kamay sa lababo. May putik sa pantalon at pawisan. Umupo siya sa tabi ng anak. "Ricky, anak, pinag-ipunan ko ito." Sabay abot ng isang plastic na may lamang bagong ballpen at notebook. "Para po saan ito, tay?" "Para sa'yo. Para sa susunod na project mo. Kahit anong sabihin ng iba, gusto kong alam mong may taong naniniwala sa'yo. Pako yun." At sa simpleng ballpen na iyon, muling nabuhay ang apoy sa puso ni Ricky. Mula sa pagkakadapa, natututo siyang bumangon. Unti-unti, nabubuo ang isang batang hindi basta-basta magpapatalo sa paninira. Dahil sa likod ng kanyang likod, may amang handang sumalo sa bawat pagbagsak. Isang linggo matapos ang insidenteng pagbibintang kay Ricky, muling sumiklab ang panibagong iskandalo sa silid-aralan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas tahimik at mas mapanira. Nagsimula ito nang mapansin ng ilang guro na parang may kasamang memes sa group chat ng Section 3A na hindi nila agad naintindihan. Isang gabi, habang nagluluto ng sinangag si Mang Berto, napansin niyang matamlay si Ricky. "Anak, may sakit ka ba? Namumugto ang mata mo?" tanong niya habang inaayos ang pinggan. "Wala po, tay. Pagod lang po siguro sa school." Mahina ang tinig ng bata. Ngunit ang totoo, kaka-check lang niya ng group chat kung saan kasama siya dahil sa group project. Isang kaklase ang nag-send ng larawang kuha sa kanya sa likod ng school habang nagpapalit ng tsinelas na napigtas. Ang caption,
The garden boy in his natural habitat. Hashtag anak ng damo. Sunod-sunod ang tumawa sa komento. May nag-edit pa ng larawan. Nilagyan siya ng buntot at dahon sa buhok. Ang iba namay nagpadala ng stickers na hayop at basura. Ang pinakamasakit, isang guro pa ang nag-react ng laughing emoji sa post. Bagamat mabilis na binura rin. Sa eskwelahan, ramdam na ni Ricky ang pagkakahiwalay ng mundo niya sa mga kaklase. Sa tuwing dadaan siya sa hallway, tumitigil ang usapan, parang may sinadyang itago. Sa isang araw ng klase, habang papasok, may nakita siyang papel na nakadikit sa locker niya. Warning, mabaho, baka madikitan ka ng kahirapan. Tahimik niyang inalis ito. Hindi siya umiyak, ngunit sa loob-loob niya ay parang gumuho na naman ang pader na pilit niyang itinayo. Bakit ganon, tay? Tanong niya isang gabi habang nakahiga sa papag nila. Wala naman po akong ginagawang masama. May mga taing hindi makontento sa taas ng tingin nila sa sarili. Para maramdaman nilang mataas sila, kailangan nilang tapakan ng iba. Sagot ni Mang Berto habang tinitimpla ng kape. Gusto ko lang po mag-aral ng maayos. Makakaya mo yan, anak. Hindi habang buhay ganyan ang mundo. May araw rin ang katulad mo. Ngunit tila ayaw pa talagang matapos ang pighati. Isang araw, may field trip ang buong section papuntang Eco Farm sa Laguna. Isang pagkatataon sana para makalayo si Ricky sa mabigat na paligid. Dahil hindi siya makabayad ng buong halaga, tinulungan siya ng isang guidance officer na makakuha ng 50% discount. Pero pumayag din siyang maging taga-record ng attendance at logistics. Excited siyang nag-empake ng baon. 2 sandwich, 1 bote ng tubig at 5 piraso ng nilagang itlog. Maaga siyang pumasok. Bit-bit ang lumang backpack at ang bagong ballpen na bigay ng kanyang ama. Ngunit pagdating sa assembly area, wala siyang inabutang bus. Nalaman niya sa guard na umalis na ang mga sasakyan nang mas maaga kaysa sa nakatakdang oras. Hindi ka ba tinawagan? Tanong ng gwardya. Wala pong tumawag. Sagot niya habang naupo sa gilid ng driveway. Sa loob ng school, pinilit niyang bumalik sa silid. Ngunit tila hindi siya kayang tanggapin kahit ng mga pader. Umupo siya sa garden, tahimik na nilabas ang sandwich at kumain habang pinapanood ang mga ibong lumilipad sa langit. Hindi siya makakalimot sa araw na iyon, ang unang field trip na ipinangako niya sa sarili na magiging masaya, ngunit nauwi sa isa na namang pang-iiwan. Habang nag-iisa sa hardin, lumapit si Lolo Dante na may dalang puting basahan at tabo. Hindi ka sumama sa field trip, Ricky? Iniwan po nila ako. Hayaan mo. Minsan ang mga bus na hindi mo nasakyan ay mga biyaheng hindi para sa'yo. Pero darating ang araw, may darating din na mas magandang sasakyan. Yung ikaw ang bida. Sa mga salitang iyon, napatahimik si Ricky. Ilang araw pa ang lumipas at kahit nawala na ang mga memes sa group chat, nanatili ang tensyon sa kanyang paligid. Pero higit sa lahat, ang masakit ay ang kawalang kibo ng mga taong dapat sana'y kakampi niya. Ang guro, ang school staff at ang sistema mismo. Isang gabi, habang nagsusulat ng tula si Ricky sa kanyang notebook, naramdaman niyang may dumudurog sa dibdib niya, pero hindi siya bumigay. Hindi ako basura. Hindi ako hayop. Ako ay batang may pangalan, may damdamin, at may kinabukasan. Bulong niya sa sarili. Sa sulok ng barracks, habang natutulog si Mang Berto, patuloy siyang sumulat. Hindi na para sa recognition, kundi para manatiling buo ang kanyang pagkatao, para may mapanghawakan kapag tuluyan na siyang nilamon ng katahimikan ng mundo. At sa katahimikang iyon, nagsimulang tumubo ang bagong dahon. Isang pangakong kahit ilang beses pa siyang gumuho, babangon pa rin siya. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Sa isang hapon na tila walang kakaiba, habang patuloy na inaayos ni Mang Berto ang mga paso sa may gilid ng admin building, isang puting SUV ang pumarada sa mismong harapan ng opisina. Agad na bumaba ang isang babaeng naka-business attire, elegante, prim and proper,
ngunit may tila bang kalungkutang hindi maitatago sa kanyang mga mata. Isang pares ng itim na stilettos ang tumapak sa maruming daan, ngunit hindi siya nagatubiling maglakad papasok. "Good afternoon po," bati ng receptionist, tila bahagyang naiilang sa presensya ng babae. "I'm looking for a student named Ricardo Bernardo. I was told he's one of your scholars." Mahina hong sabi ng babae habang inaayos ang mga papel sa kanyang bag. "Ah, si Ricky po. Anak po siya ng hardinero dito. Nasa grade 3 po siya, ma'am." Sagot ng staff. "May concern po ba kayo sa kanya?" "I'm sponsoring his scholarship. I just want to check his academic and personal welfare." Sagot niya habang tila pilit pinapanatiling matatag ang tinig. "Sandali lang po, ma'am. I-check ko po ang schedule ng advisor niya." Sabay tayo ng receptionist. Hindi alam ng kahit sino, ngunit ang babaeng iyon ay si Rosana Velasquez, isa sa mga pinakamaimpluwensyang negosyante sa real estate industry at miyembro rin ng school board. Ngunit sa araw na iyon, hindi siya dumating bilang opisyal o donor. Dumating siya bilang isang ina na may mabigat na pinagdaraanan at may matagal nang binabaong lihim. Nang marinig ni Mang Berto ang pangalan ng anak mula sa receptionist, hindi niya napigilang mapatingin sa babae. Agad siyang napahinto sa ginagawa at lumapit. "Ma'am, kayo po bang naghahanap kay Ricky?" Tanong niya, bahagyang nanginginig ang tinig. "Ah, yes, kayo po siguro si Mr. Bernardo?" Sagot ni Rosana. "Opo, ako po si Berto." Sabay abot ng kamay. "Ano po bang concern niyo kay Ricky?" Tila may saglit na katahimikan sa pagitan nila. Bago muling nagsalita si Rosana. "Nais ko lang po sanang masigurado na maayos ang kalagayan ng bata. Ako po ang naging dahilan kung bakit siya nakapasok sa eskwelahang ito. Gusto ko po sana siyang makita, kausapin kung maaari lang po." Tahimik si Mang Berto. Alam niya sa puso niya kung sino ang kaharap niya. Ilang taon na ang lumipas, ngunit hindi nawawala sa alaala niya ang mukha ni Rosana, ang dating babaeng minahal niya ng lubos, ngunit iniwan siya sa gitna ng hirap at pangarap. Hindi siya kailanman nagtanim ng galit, ngunit ang sakit ay matagal na niyang itinagong parang ugat ng damong ligaw na di mapatid. "Maayos naman po si Ricky?" Mahinang sagot ni Mang Berto. "Pero hindi ko po siya pinalaking may galit sa puso." "Hindi niya po alam?" "I know," sagot agad ni Rosana. "At ayokong guluhin ang mundo niya. Kaya nga po, bilang isang sponsor na lang, nais ko siyang tulungan. Hanggat maaari, sa paraang hindi ko siya masasaktan." Hindi napigilan ni Mang Berto ang mapabuntong hininga. "Kung ganun po, pumayag ako. Basta't huwag niyo lang pong ipaparamdam sa anak ko na isa siyang kakulangan." Nang araw ding iyon, palihim na dumaan si Rosana sa likod ng campus, kung saan nakita niya si Ricky na nakaupo sa harap ng isang paso, nagsusulat sa kanyang lumang notebook. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit hindi agad nagpakilala. Pinagmasdan lang niya ang bata mula sa di kalayuan habang pinipigil ang sariling emosyon. Napansin ni Ricky ang anino sa likod niya, kaya't agad siyang tumayo. Ma'am?" tanong niya. Ngumiti si Rosana. "Hello, I'm Rosanna. Isa ako sa mga sponsor ng school niyo. Ikaw si Ricky, tama?" "Opo," sagot ni Ricky, bahagyang nag-aalangan. "Napansin ko kasi ang pangalan mo sa isang report sa foundation. Ikaw pala ang may pinakamataas na grado sa reading comprehension?" Namula ang mukha ng bata. "Opo, ma'am, pero hindi naman po ako kasing galing ng iba." Huwag mong maliitin ang sarili mo. Alam mo ba, ang taong masipag magbasa, kadalasan, yon ang pinakamatatalino. Gusto ko sanang ibigay sa iyo itong maliit na regalo. Sabay abot ng isang paper bag na may laman na bagong lapis, notebook, at isang aklat na mga kwento ng bayani ng bayan. Napamulagat si Ricky. "Para po sa akin talaga to? Siyempre naman, isa kang inspirasyon sa mga batang tulad mo. Sana patuloy mong mahalin ang pag-aaral." Nang mga sumunod na linggo, lingid sa kaalaman ng bata, pinayagan ni Mang Berto na dumalaw si Rosana paminsan-minsan sa school. Hindi bilang ina, kundi bilang isang tagamasid. Sa bawat sulyap, unti-unti niyang natutuklasan ang kabutihang loob ni Ricky. Ang pagiging masipag nito kahit sa harap ng hirap at ang tapang nitong humarap sa pangungutya.
Sa isang pagkakataon, habang nanonood ng storytelling activity sa klase ng bata, may isa sa mga estudyanteng nagsabing, dapat hindi siya kasali. Hindi naman siya tunay na mayaman. Para saan pa yan? Ngunit bago pa man makapagsalita si Miss Charmaine, biglang luwapit si Rosana mula sa likod ng silid. I'm sorry, wika niya. Hindi kailanman naging requirement ang yaman para maging magaling. At kung ako ang tatanungin, mas mayaman pa nga ang batang ito sa inyo. Mayaman sa dangal, sipag at paninindigan. Tahimik ang buong klase. Hindi nila alam kung sino ang babae, ngunit ang tinig nito ay parang palasong dumiretso sa puso nila. Pagka-uwi sa barracks, ikinuwento ni Ricky kay Mang Berto ang nangyari. Tay, may isang babae po, si Ma'am Rosana. Sobrang bait niya. Parang gusto ko po siyang maging nanay kung sakali. Hindi agad sumagot si Mang Berto. Pinisil niya ang balikat ng anak, sabay ngiti. Siguro nga anak, may mga taong ipinapadala talaga ng langit sa tamang panahon. At sa katahimikan ng gabing iyon, isang ina ang lihim na umiiyak sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi dahil sa sakit, kundi sa pag-asang unti-unti siyang pinapatawad ng tadhana sa mga pagkukulang ng kahapon. Isang umaga, habang naglalakad si Ricky, papasok sa eskwela, may narinig siyang tili ng tawanan sa bandang likuran. Paglingon niya, nakita niyang nilalakad na ng isang grupo ng estudyante ang kalsada, papuntang gate. Bit-bit ang isang bagong iPad, habang pinapakita sa isa't isa ang isang video. Nang marinig niya ang kanyang pangalan, agad siyang natigilan. Lumapit siya ng kaunti at nang sumilip sa screen. Kuha habang natutulog sa may gilid ng garden. May papel sa muwa at may caption na, "Bata sa hardin, mas bagay sa paso." Pre, ang galing ng kuha mo dito kay Ricky. Parang pusa sa ilalim ng araw. Tawa ng isa. Mag-ingat kayo, baka amuyin kayo niyan. Baka tubuan kayo ng ugat. Dagdag pa ng isa, na agad namang kinatawanan ng buong grupo. Tahimik lang si Ricky, hindi na siya umimik, sanay na siya. Pero ang totoo, bawat tawanan ay parang karayom sa kanyang dibdib. Hindi siya umiiyak, pero pakiramdam niya'y masikip ang dibdib niya tuwing humahakbang papasok ng gate. Sa classroom, lalo siyang napapansin ni Miss Charmaine. Hindi dahil sa galing, kundi dahil sa pagiging tahimik. Isang araw, pinatawag siya sa harap ng klase para sagutin ang isang math problem. Nang hindi niya agad nakuha ang sagot, nagtaas ng kilay si Miss Charmaine. Bakit ang bagal mo? A simple equation lang to. Dapat hindi ka na lang siguro nandito kung hindi ka makakasabay. Malamig na sabi ng guro. Nagtawanan muli ang ilan sa klase. Si Gavin, sa likod, ay nilalaro ang isang lapis habang pabulong na bumubuo ng kung anong plano. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ni Ricky ang garden. Doon siya tahimik na naupo at inilabas ang kanyang notebook. Gaya ng dati, sinusulat niya ang lahat ng ayaw niyang sabihin ng malakas. Mga linyang hindi makalabas sa bibig, ngunit kayang ilabas ng tinta ng ballpen. Mahirap maging tahimik, lalo na kung ang mundo ay maingay sa panlalait. Habang nagsusulat, may humabol na anino sa tabi niya. Si Lolo Dante. Anong isinusulat mo riyan, apo? Tanong ng matanda. Tula po, para hindi ko po makalimutan yung mga araw na pakiramdam ko, wala po akong halaga. Bakit mo gustong tandaan ang mga masakit? Sabay upo ni Lolo Dante. Kasi po, baka isang araw, kapag naging masaya na ako, makalimutan ko kung gaano kahirap noon. Ayoko pong makalimot. Gusto kong manatiling totoo. Napangiti si Lolo Dante at inapik ang balikat ng bata. Totoo kang bata, huwag mong hayaang baguhin ka ng kalupitan ng iba. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Sa isang araw ng PE, habang abala ang buong klase sa pagtakbo sa oval, napansin ni Ricky na hindi pantay ang isang paa ng kanyang sapatos. Nang tingnan niya ito, laking gulat niya nang makita niyang natanggal ang swelas. Isa sa mga kaklase niya ang lumapit, bit-bit ang bahagi ng kanyang sapatos. Uy, sayo ba to? Nabitawan mo yata yung kalahati ng sapatos mo. Sabay hagi sa lupa at tawa. Naghiyawan ang iba. Si Ricky hindi makagalaw. Nangingilid ang luha sa gilid ng mata. Baka naman pwedeng ipatapal sa garden niyo, Ricky.
Di ba master ka sa pandikit ng lupa? Kantiyaw ni Gavin. Maya-maya, narinig niya ang sigaw ni Miss Charmaine. Enough! Ricky, umupo ka na lang dyan. Don't disturb the others. Next time, ayusin mo ang gamit mo. Hindi man lang siya tinulungan. Walang sinuman ang lumapit. Naramdaman ni Ricky na parang wala na siyang halaga sa loob ng eskwela. Isa yan anino na pilit tinataboy, pilit pinapahiya at pilit inaapakan. Nang gabi ding iyon, umuwi siyang tahimik. Hindi na siya nagkwento sa ama. Hindi na siyang umiti. Tahimik lang siyang naupo sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ang kanyang sirang sapatos. Ricky, anak? Tanong ni Mang Berto. Lumapit habang may hawak na basang bimpo. Okay lang po ako, tay. Pagod lang po. Ricky, may problema ba? Ngunit umiling lamang ang bata. Hindi niya na kayang ulitin pa ang mga panlalait. Nakakahiya, nakakasuya. Ngunit sa loob-loob niya, gustong sumigaw. Gusto niyang itanong bakit sa mundo nila ang pagiging mahirap ay tila kasalanan. Bakit ang nunaguro na dapat ay siyang tagapagtanggol ng mga inaapi ay mas nangingibang panig pa sa makapangyarihan. Ngunit tahimik pa rin siya. Tumabi si Mang Berto sa kanya at dahan-dahang hinaplos ang kanyang buhok. Hindi mo kailangang magsalita, anak. Kahit walang salita, nararamdaman ko ang bigat mo. At pangako ko, hindi habang buhay ganito. Sa sumunod na linggo, dumating si Rosana sa campus. Habang nagkakape sa faculty room kasama ang principal, napansin niyang may ilan sa mga guro ang nagkukwentuhan tungkol kay Ricky. Ang hirap turuan ng mga batang walang class, bulong ng isa. Yung Ricky na yan, kahit anong galing, hindi talaga bagay sa 3A. Alam mo yan, privilege is part of excellence. Sagot ng isa pa. Napatingin si Rosana, hindi siya umimik. Ngunit sa puso niya, unti-unti na siyang naglalagay ng plano, hindi lang bilang sponsor, kundi bilang ina. Hindi na siya papayag na tuluyang gumuho ang batang matagal na niyang ipinaggait sa sarili. At sa loob mensilid na iyon, habang patuloy ang bulong ng diskriminasyon, may isang pusong naglalagablab sa pangakong kailan may hindi na muling hahayaan ang isang batang apihin, lalo na kung ito'y sariling anak niya. Sa bawat araw na lumilipas, lalong hindi matahimik ang kalooban ni Rosana. Hindi lamang dahil sa mga nasasaksihan niyang kontrato sa bata, kundi dahil sa bigat ng sikreto niyang pilit na itinatago mula kay Ricky. Ang katotohanang siya ang ina nito. Sa tuwing tinititigan niya ang bata mula sa malayo, hindi niya maiwasang alalahanin ang mga panahong ginusto niyang itama ang lahat. Ngunit naging mahina siya. Pinili niyang sundin ang kagustuhan ng kanyang pamilya kaysa panindigan ang pagmamahal kay Mang Berto. 11 taon ang nakaraan. Siya'y isang dalagang negosyante sa simula pa lamang ng kanyang karera. At si Berto ay isang binatang hardinero sa ancestral rest house ng kanilang pamilya sa Tagaytay. Sa kabila ng layo ng agwat ng kanilang estado, nahanap niya ang tunay na katahimikan sa piling nito. Si Berto ay tahimik, magalang, at may dignidad kahit sa gitna ng kahirapan. Ngunit sa panahon ding iyon, ipinilit ng kanyang ama ang isang arranged marriage sa anak ng kasosyo nila sa negosyo. Nang malaman ng pamilya niya ang tungkol sa relasyon nila ni Berto, bigla siyang dinala sa Amerika upang malimot ang kahihiyan. Pagkalipas ng 3 buwan, saka lamang niya nalaman na buntis siya. Sa takot na itakwil muli ng pamilya, itinuon niya ang sarili sa trabaho at lihim na isinilang si Ricky sa isang provincial hospital sa ilalim ng ibang pangalan. Mula noon, pinakiusapan niya si Berto na siya na ang magpalaki sa bata. Walang kahit anong suporta mula sa kanya, hindi dahil sa pagwawalang bahala, kundi dahil hindi siya pinayagang lumapit. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang anak niyang halos hindi na siya makilala, pakiramdam niya ay wala siyang karapatang magsabing anak kita. Ngunit sa puso niya, buo ang hangarin na unti-unting makabawi. Isang araw habang nagpapahinga sa loob ng sasakyan malapit sa faculty room, pinuntahan siya ni Lolo Dante na noon ay kasalukuyang naghahatid ng mga documents mula sa admin. "Rosana?" tanong ng matanda. Bahagyang napalakas ang boses. Agad lumingon si Rosana at nabigla.
Tito Dante, hindi ako maaaring magkamali. Nakita na kita nun pa. Pero ngayong kumpirmado na nga, si Ricky ba? Sa'yo? Tumango si Rosana, bahagyang namumugtong mata. Tito, wag mo munang upaalam sa kanya. Hindi pa ako handa. Hindi ko alam kung matatanggap niya ako. Alam mo bang matagal ka nang hinahanap ng mata niya? Sagot ni Lolo Dante. Lagi niyang sinasabi, gusto niyang makakilala ng isang ina na aakap sa kanya sa gitna ng klase. Kasi raw kahit minsan, wala pa siyang nararanasang ganun. Hindi na nakasagot si Rosana. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ngunit buo ang loob niya, darating ang tamang oras. Sa parehong linggo, habang tahimik na nagwawalis si Mang Berto sa garden, lumapit si Rosana. Berto, panimula niya, patawad kung ngayon lang kita nakausap ng masinsinan. Hindi ako makatahimik. Hindi ko alam kung tama pa bang magsimula ako ng kahit kaunting papel sa buhay ni Ricky. Alam kong hindi madali ang lahat, Rosana. Sagot ni Berto habang pinupunasan ang pawis sa noo. Pero sa mata ng anak ko, ikaw ay mabait na babaeng tumutulong. Huwag mo nang pilitin na agad niyang tanggapin ka bilang ina. Ang mahalaga, nandyan ka kahit sa anong anyo. Gusto kong makatulong sa inyo, sa pangarap niya, sa kinabukasan niya. Gusto kong matupad lahat ng yon para kahit paano, hindi na niya maranasan ang buhay na pinagdaanan ko noong ikaw rin ay iniwan ko. Sapat na sa akin na nakikita kitang handang bumawi, ani Berto. Ngunit ang pagpapakilala sa kanya, hayaan mong si Ricky ang tumukoy ng tamang panahon. Sa mga susunod na araw, naging mas madalas ang pagbisita ni Rosana sa eskwelahan. Lantaran na niyang tinutulungan si Ricky sa mga project, hindi sa paraang inaagawan ito ng dangal, kundi sa paraang hinahayaan niyang si Ricky pa rin ang bida. Sa isang science fair, si Ricky ay nagdisenyo ng vertical garden gamit ang mga recycled bottles na hiningi pa niya mula sa mga karinderya sa labas ng school. Ma'am Rosana, salamat po sa pagbibigay ng seed packets. Nakangiting wika ni Ricky habang inaalalayan siya sa pag-set up ng display. Wanang anuman Ricky, ikaw ang gumawa ng lahat yan. Ako, nanuood lang. Ang galing-galing mo. Ngumiti si Ricky at sa unang pagkakataon naramdaman ni Rosana ang koneksyon na matagal niyang hinahanap. Isang titig na puno ng tiwala. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa malasakit. Ngunit hindi ito naging madali. Sa likod ng tagumpay ni Ricky sa science fair ay nanailing galit si Gavin at ang kanyang mga kabarkada. Nakita nilang unti-unting lumalakas ang loob ni Ricky. At para sa mga batang nasanay sa kapangyarihan at kontrol, ito'y isang banta. Napapansin niyo ba? Akala yata ng scholarship boy na yan, siya na ang bida. Bulong ni Gavin habang nakasandal sa locker. Kailangan niyang malaman kung sino talaga ang may hawak ng eskwelahan na to. Baka panahon na para ipakita natin sa kanya kung gaano kabangis ang mga tunay na elite. Sagot ng isa. Sa hindi alam ni Ricky, may binabalak na naman ang grupo at sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, ang lihim ng kanyang pagkatao, ang galit ng mga nangaapi, at ang dahan-dahang paglapit ng isang inang matagal nang nanahimik ay magtatagpo sa isang pangyayaring magbabago ng kanyang buong mundo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi nawawala ang pagkatao ni Ricky. Isang batang simple, tahimik, puno ng pangarap at pinanday ng hirap. At sa puso ng kanyang ina, isang pangako ang lalong lumalalim. Anak, kahit huli akong dumating, hinding-hindi na kita iiwan. Naging abala ang buong paaralan sa nalalapit na art contest na taon-taong isinasagawa para sa mga mag-aaral ng buong distrito. Isa ito sa mga pinakahiniintay na aktibidad, lalo na ng mga batang galing sa mayayamang pamilya. Isang pagkakataon para maipakita hindi lamang ang galing, kundi ang estado sa buhay. Iba't ibang medium ng sining ang pinapayagan. Painting, sculpture, digital art, at mixed media. At sa pagkakataong ito, laking tuwa ni Ricky nang malamang kasama siya sa mga napiling kalahok. Ricky, gusto mong sumali sa art contest? May available pang slot? Tanong ng advisor sa MAPE. Opo ma'am, gusto ko po sana. Meron po akong ideya. Gumagawa po kasi ako ng likhang sining gamit ang dahon at lupa. Sagot niya na may ningning sa mata. Basta gumawa ka ng sariling artwork, ibigay mo na lang sa akin ang title at brief explanation. Submission sa Friday. Wika ng guro. Sa gabi ring iyon, agad siyang kumilos.
Pinuntahan niya ang compost pit kung saan pinapayagan silang kumuha ng tuyong dahon at putik na hindi pa nagagamit. Sa barracks nila, inilatag niya ang lumang kahoy na ginagamit nilang chopping board. Nilinis ito at doon niya dahan-dahang inilapat ang pinatuyong mga dahon na sinabayan ng nililok na lupa. Ang tema niya, lumalaki ako sa lupa. Ginugol niya ang 3 gabi para matapos ito. Sa bawat patak ng pawis at bawat punit ng dahon, inilalagay niya ang kanyang emosyon, ang takot, galit at pag-asa. Tinulungan siya ni Mang Berto sa pagdikit ng mga bahagi gamit ang pinaghalo nilang almirol at tubig. Habang pinapanood siya ng ama, tahimik lang itong nakaupo sa gilid, marahang hinihigop ang kape. Napakaganda anak, sambit ni Mang Berto habang hinahaplos ang kanyang balikat. Sana makita ng iba kung paano ka lumili ka ng galing mula sa lupa. Hindi po ako mag-e-expect ng panalo, tay. Gusto ko lang pong maramdaman nilang may boses din po ang kagaya ko. Dumating ang araw ng exhibit. Sa silid galerya ng paaralan, inilatag ang mga gawa ng bawat kalahok. Nandoon ang mga painting na may mahalagang oil pastel na imported, mga sculpture na pinakinis sa machine-grade tools, at digital artworks na pinagawa ng mga profesional. Sa gitna ng lahat ng makintab at mamahaling gawa, ang likha ni Ricky ang pinakapayap. Wala itong frame, hindi makintab, ngunit sa paningin ng ilang nakakita, kakaiba ang hatak. Habang tinitingnan ito ng isang bisitang hurado mula sa DepEd, lumapit si Gavin at mga kasama. Pinandilatan nila si Ricky at pinagtinginan ang kanyang gawa. Wow! Sarkastikong wika ni Gavin. Parang yan ang itatapon natin mamaya, no? Sinong gumawa niyan? Si Berto o si Ricky? Ay parang galing sa basura yan. May lupa pa talaga. May amoy pa siguro, dagdag ng isa. Sabay tawanan. Hindi umimik si Ricky. Pinikit lang niya ang mga mata habang marahang nilinis ang isang sulok ng kanyang likha na bahagyang natalsikan ng tubig ulan. Kinabukasan, inilabas ang resulta ng art contest. 3rd place si Tanya, anak ng isang kilalang aktres. 2nd place si Ricky. 1st place gaya ng inaasahan si Gavin. Ayon sa guro, dahil daw sa high technical skills at polish ng present. Masaya po ako, ma'am, sagot ni Ricky. Kasi kahit sandali, napansin din po ako. Pinanood siya ni Rosana habang iniipit sa notebook ang certificate. Sa likod ng mga papuring natanggap ng ibang bata, naramdaman niya ang tunay na dangal sa simpleng ngiti ng sariling anak. Ngunit sa araw ding iyon, pinatawag si Ricky sa faculty room. Ricky, panimula ni Miss Charmaine habang nakatayo sa harap niya. May concern lang sa art entry mo. May nagsumbong na hindi raw ikaw ang gumawa. Pwedeng pinagawa raw yan ni tatay mo. Napakunot ang noo ni Ricky. Ha? Hindi po totoo yan. Ako po mismo ang gumawa nun. Gabi-gabi po ako nagtatrabaho sa barracks namin. Hindi naman kami nanguhusga. Gusto lang naming siguraduhin. May mga panuntunan kasi sa integrity ng contest. Malamig na sagot ng guro. Ma'am, hindi po ako sinungaling. Mahinang sagot niya. At hindi po ako magnanakaw ng pagkilala. Hindi na siya pinilit ng guro. Ngunit sa kanyang puso, ramdam ni Ricky na may tilang hindi naniniwala kahit kailan sa bawat sipad niyang ginagawa. Sa hapon ding yun, naupo siya sa garden, tahimik habang nililinis ang isang paso. Dumaan si Lolo Dante at napansin ang lungkot sa kanyang muka. Bakit ganyan ang tingin mo, Ricky? Hindi ko po alam, Tito. Pakiramdam ko kahit anong gawin ko. Palaging may hahanap ng butas para siraan ako. Huwag mong kalimutang ang pinakamagagandang bulaklak ay laging pinaghihinalaang damo noong una. Pero pag namulaklak na, saka lang makikilala. Sa gabi, habang natutulog si Manberto, hindi makatulog si Ricky. May nararamdaman siyang kakaiba, hindi takot, kundi kaba. Parang may paparating, isang bagyo, isang trahedya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang pinipigaan ang dibdib niya. Bakit ganito, Panginoon? Bulong niya sa dilim. Gusto ko lang po matuto. Gusto ko lang po ng respeto. Gusto ko lang po maramdaman na isa rin po akong bata. At sa mga salitang iyon, marahang pumatak ang luha niya sa notebook niyang nakapatong sa kanyang dibdib.
Dito niya isinulat ang huling tula bago maganap ang pinakamalupit na pangyayari sa kanyang buhay. Sa lupa ako itinapon, sa dahon ako tinabunan, ngunit kahit paanong pagyurak, mula roon ako babangon. Hindi niya alam ang kinabukasan ay hindi lamang basta isang araw. Ito ay magiging marka, isang sugat na di basta maghihilom, ngunit magsisilbing simula ng bagong kabanata. Ang kalbaryong noon pa man ay tilang hinihintay na siya. Araw ng Biyernes, pinakahuling klase bago ang mahabang weekend. Mainit ang panahon at tila mas mainit pa ang tensyon sa pagitan ng mga estudyante ng Section 3A. Si Ricky, gaya ng nakagawian, ay tahimik na nakaupo sa kanyang sulok. Hawak ang notebook at ballpen. Gusto sana niyang lumiban sa klase. Ramdam niyang may hindi tama. Mula pa sa umaga, may bulungan na sa loob ng grupo ni Gavin. May mga lihim na sulyap, may mga pilit ng ngiti, at mga kindat na hindi niya maintindihan. Pero dahil ayaw niyang mapagsabihang takot, pinili niyang manatili. Pagpasok ni Miss Charmaine, walang ngiti sa kanyang mukha. Class, I expect full cooperation today. We will be having our quarterly performance review. Be at your best behavior. Mungit sa mata ng mga batang mayayabang, ang sinabing iyon ay senyales para ilunsad ang matagal na nilang pinlanong leksyon para kay Ricky. Nang matapos ang huling subject sa hapon, nagkunwaring naiwan si Ricky para ayusin ang kanyang notebook habang ang ibang estudyante ay naglabasan na. Pero hindi niya alam, sinadya talaga ng ilan na maiwan sa loob. Sina Gavin, Nicole at dalawang barkada pa nito ang nagkulong sa classroom. Uy Ricky, tumulong ka naman sa PE. May lilinisin tayo sa gym. Yaya ni Gavin na pilit ang ngiti. Pero wala pong sinabi si Coach, sagot ni Ricky. Ano ka ba? Di mo ba kami naririnig? Utos to ng guro, sabat ni Nicole. Sabay hilang marahas sa braso niya. Hindi na nakapalag si Ricky. Kasunod nito, dinala siya ng grupo sa likod ng gymnasium kung saan wala masyadong tao. Doon, naroon na ang mga PE ropes na ginagamit sa activity. Pinilit siyang pasukin sa sulok ng equipment room at doon nagsimula ang panggigipit. Anong pakiramdam ng bida-bida ha? Panay tula, panay projects. Akala mo ikaw na ang pinakamagaling? Galit na tanong ni Gavin habang umiikot sa kanya. Hindi po. Hindi ko po intensyon makipagpaligsahan sa inyo. Sagot ni Ricky, nanginginig at halos mamilipit sa kaba. E di kung ganon, pakita mo sa amin na marunong kang magpatawa. Sabay-saboy ng isa ng tubig sa ulo niya. Tinali mo sarili mo sa sining. Ngayon, tatalian ka rin namin. Bago pa siya makapagsalita, pinwersa siyang pahigain at itinali ng patiwarik sa isang matibay na kawit na nakakabit sa bakal ng kisame. Ginamit nila ang PE ropes para balutin ang kanyang paa, habang si Gavin ang humawak ng cellphone para kuhanan ng video. Smile naman dyan, artista ka eh. Tawa ni Nicole habang may hawak na lapis na itinapat sa ilong ni Ricky. Bakit hindi ka na makasagot, poet? Sigaw ni Gavin. Saan na ang mga magaganda mong salita ngayon? Habang nakabitin si Ricky, halos hindi na siya makapagsalita sa kaba, hirap sa paghinga at hiya. Hindi niya naisip na aabot sa ganitong kalupitan ang mga kaklase niya. Ang katawan niya ay nanginginig at kahit ang luhang dumadaloy mula sa kanyang mga mata ay hindi sapat para mapansin ng mga batang nawala ng puso. Sa bandang dulo, binitiwan rin siya. Bumagsak siya sa sahig na parang isang basang damit. Masakit ang likod, may gasgas sa siko at may pasa sa tuhod. Tuwang-tuwa ang grupo at agad na nag-alisan. Iniwang mag-isa ang bata sa dilim ng equipment room. Ilang minuto siyang tahimik na nakaupo sa malamig na sahig. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya nagsisigaw. Sa halip, tahimik niyang pinulot ang notebook na nalaglag sa bulsa ng kanyang uniforme. Binuksan niya ito at nagsulat. Anong tawag sa batang walang laban? Biktima. Anong tawag sa batang di pinaniniwalaan? Pasanin. Anong tawag sa batang patuloy pa ring lumalaban? Ako. Dahil sa sakit sa katawan at emosyonal na pagkawasak, hindi na siya pumasok kinabukasan. Nagalala si Mang Berto sa kanyang kalagayan at napansin ang bahagyang pamumula ng balat sa mga braso at likod. Ricky, ano to? Tanong ng ama habang pinupunasan ang likod niya. Wala po to, tay. Nadapa lang po ako kahapon. Sagot niya,
kahit halatang may itinatago. Ngunit alam ni Berto ang totoo. Kilala niya ang anak. Kilala niya ang uri ng mga sugat na hindi gawa ng simpleng pagkadapa. Habang si Mang Berto ay tahimik na naglalaban ng uniforme ng anak sa tabi ng banyo. Lumapit si Lolo Dante na may dalang bag na naglalaman ng pagkain. "Berto, may narinig ako. Mga batang pasimuno. Tinalian daw si Ricky. May video pa raw." Hindi na kumibo si Berto. Ang panga niya'y bahagyang gumalaw, anda ng pagpipigil ng galit. "Ayoko pong makarinig ng iskandalo, pero anak mo ang inatake. Ilan pa bang sakripisyo ang kaya niyang tiisin?" Sumilay ang kirot sa mga mata ni Berto. "Hindi ko alam, Dante. Hindi ko alam kung mas gusto ko bang sabihin sa anak ko na lumaban o turuan siyang manahimik tulad ng ginawa ko noon. Kung mananahimik siya, anong magtuturo sa mundong tama?" Kinagabihan, bumisita si Rosana sa barracks. Wala siyang paalam, ngunit dala niya ang gut feeling na may masama. Pagkapasok niya, nakita niyang nakaidlip si Ricky habang nakayakap sa notebook. Lumapit siya sa bata, dahan-dahang binuklat ang pahina at doon niya nakita ang sulat ng bata, isang tula ng pagod, sakit at pagtitiis. May bahid ng dugo ang gilid ng pahina. Hindi niya napigilan ang luha. Lumapit si Mang Berto at sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita ito sa mahinang tinig. "Rosana, hanggang kailan pa natin hahayaan to?" Walang sagot si Rosana. Ngunit sa gabing iyon, tahimik siyang lumabas ng barracks. Sumakay sa kanyang sasakyan at saka tinawagan ng isang tao sa kabilang linya. "Prepare everything. Tomorrow I want the entire board present. And call the legal team. We're going to that school. First thing in the morning." Sa sumunod na araw, guguho ang mundo ng mga dating mapang-api. Hindi nila alam, ang katahimikan ng batang iyon ay hudyat na pala ng isang ingay na hindi nila kakayaning sagutin. Maagang-maaga pa lamang ay may bumabagabag na sa diwa ng buong faculty ng eskwelahan. Isang tawag mula sa legal department ng school board ang natanggap ng principal bandang 6:00 ng umaga. May urgent visitation raw na gaganapin ngayong araw. Ngunit walang ibinigay na detalye. Ang tanging instruksyon lang: ensure that all members of the administrative team, security, and faculty of Section 3A are present. Sa harap ng gate, nakaabang ang 2 security guard, parehong hindi mapakali. Wala pa ang mga estudyante, ngunit naroon na ang ilang empleyado ng admin, nagbubulungan, nagtatanungan. 9:00, sa eksaktong oras, tila lumindol ang paligid ng eskwelahan. Sunod-sunod ang dating ng mga iim na SUV. Hindi lang isa, hindi 2, 10. Ang bawat isa ay may black tint at sa bawat pagbukas ng pinto, bumaba ang mga taong nakasuot ng itim na suit. May bitbit na mga attaché case at ilang may walkie-talkie. Sumunod na bumaba si Rosana, suot ang puting blouse, iim na pantalon at isang pares ng sunglasses. Sa likuran niya, bumaba rin ang 2 abogado at isa pang matandang lalaki na may insignia ng Department of Education sa kwelyo ng barong. Napahinto ang mga guro sa lobby. Sa gilid ng faculty, tahimik na nag-uusap sina Miss Charmaine, ang head ng guidance, at si Principal Mariano. Lumingon sa kanila ang isa sa mga security at bumulong. "Ma'am, kailangan niyong pumunta sa conference room ngayon na. May special audit." Pagpasok sa conference room, nandoon na ang buong board of directors. Tahimik, malamig ang simoy ng aircon, ngunit mas malamig ang atmosfera ng loob. Pumasok si Rosana, sabay sabing, "I believe we can start now." "Excuse me po, Ma'am Rosana," tanong ng principal, "may kinalaman po ba ito sa ating scheduled evaluation next quarter?" Hindi siya sinagot kaagad. Sa halip, inilabas ng matandang abogado ang isang USB. Ipinasok ito sa screen. Isang video ang lumabas. CCTV footage mula sa hallway ng gymnasium. Ipinakita ang eksaktong sandali kung kailan kinakaladkad ni na Gavin at mga barkada niya si Ricky patungong likuran ng gym. Kita ang pilit na paghila, ang pagtawa ng mga bata, at ang pananahimik ni Ricky habang hinahatak. Walang audio, ngunit malinaw ang mga kilos.
Tumalon ang footage, ipinakita ang oras ng paglabas ng grupo, tawisan. Halatang may ginawa. Pagkatapos ng video, sumunod ang isa pang clip mula naman sa isang anonymous na estudyante na palihim na kumuha ng aktwal na pangyayari gamit ang cellphone. Hindi masyado malinaw ang mukha, ngunit rinig ang tawa ni Gavin at ang mga salitang, "Tali mo sarili mo, Ricky, ipakita mong artist ka." Hindi nakapagsalita si Miss Charmaine. Namutla siya. Si Principal Mariano ay napatayo. This is serious. Bakit ngayon lang ito lumabas? Bakit walang nakarating sa akin? Perhaps, sapat ng abogado, it's because your own faculty member deliberately suppressed reports of bullying for months now. Hindi po totoo yan, sigaw ni Miss Charmaine, nanginginig. Ma'am, tugon ni Rosana, nasa harap niyo ang video. May mga testimonial kami mula sa 3 estudyanteng tumestigo at may records kami ng incident report na nireject niyo mula sa guidance office kung saan nireklamo si Gavin at ang barkada niya pero hindi niyo inaksyonan. Muli siyang lumingon sa principal at sa ilalim ng Section 5 ng Anti-Bullying Act, may pananagutan hindi lang ang bully kundi ang mga taong tumatakip at nagkukonsinti sa sistema. Napalunok si Principal Mariano. I didn't know it had gone this far. Exactly my point, sagot ni Rosana. Kayo ang ulo ng institusyong ito at hindi nyo na-monitor ang ganitong kalupitan sa loob ng inyong paaralan. Tahimik ang buong silid. Biglang pumasok ang isang messenger mula sa admin. Ma'am, narito na po ang magulang ni Gavin. Gusto po niya kayong makausap. Pasok, tugon ng prinsipal. Pumasok ang isang matangkad na lalaki, nakasuit at may hawak na cellphone. Ang ama ni Gavin na isa ring miyembro ng school board. Tila hindi pa siya batid ang kabuuan ng sitwasyon. Anong kaguluhan to? Tanong niya. Halatang iritado. May meeting ako sa City Hall. Anong klaseng palabas to? Chairman, ani Rosana, sabay abot ng isang folder. Basahin mo muna yan. Pagkabukas ng folder, nakita niya ang printouts ng video screenshots, statements ng mga testigo, at complaint forms na nakapangalan sa anak niya. Huminto siya sa pagbasa, lumingon kay Miss Charmaine, at mariing tanong, bakit hindi niyo ito dinala sa board? Hindi nakasagot si Miss Charmaine. Napahawak sa upuan si Principal Mariano. In light of this, patuloy ni Rosana, I am invoking my authority as executive member of the Scholarship and Welfare Board to immediately suspend the following individuals: Gavin Santos, Nicole Cruz, Ms. Charmaine Reyes, and Principal Mariano, pending further investigation and official sanctions. Tumayo ang isang abogado. Legal process will begin today. The DepEd representative here will also file a formal complaint against the school unless immediate corrective measures are enforced. Tahimik na lumabas si Miss Charmaine, luhaan, habang sinusundan ng mga gwardya. Si Gavin ay pinawagan at pinapunta ng ama sa faculty lounge. Pagdating niya, tahimik siyang nakayuko. Wala na ang kayabangan sa muka. Nakatanggap siya ng official suspension letter. Kasunod ang tanggal ng scholarship at pagban sa mga co-curricular competitions. Habang nagsasagawa ng emergency assembly ang school, unti-unting kumalat ang balita. Sa loob ng classroom, hindi makapaniwala ang ibang estudyante. Sa guidance office, nag-uunahan ng ilang mga magulang na nagtatanong kung ligtas pa bang ipagpatuloy ng kanilang anak ang pag-aaral doon. May ilan pang estudyanteng naglabas ng mga kwento, ang kanilang tahimik na reklamo laban sa kulturang elitista sa loob ng campus. Samantala, sa barracks, habang tahimik na nililigpit ni Ricky ang kanyang mga gamit para sa bagong lilipatang eskwelahan na inayos ni Rosana, biglang dumating ang isang tauhan ng school admin. Ricky, pasensya ka na, iho. May gustong kumausap sa'yo. Lumabas si Ricky at nakita niya si Rosana na nakatayo sa ilalim ng puno sa gilid ng campus. Handa ka na ba sa bagong simula? Tanong ni Rosana. Nakangiti ngunit may halong lungkot sa mata. Opo, pero ma'am, may tanong lang po ako. Ano yon, Ricky? Bakit po kayo laging nandyan para sa akin kahit hindi niyo po ako kilala noon? Hindi agad sumagot si Rosana. Ngunit sa wakas, yumuko siya at hinawakan ang kamay ng bata. Kasi anak kita.
At sa gitna ng katahimikan ng campus, sa pagitan ng ingay ng mga SUV na paalis na at ng mga paos na bulungan ng faculty sa likod, usam lihim ang nabunyag at sa wakas, may batang natutong muli kung ano ang ibig sabihin ng pag-aaruga at pagprotekta. Bumungad ang balita sa buong lungsod kinabukasan. Private school na haharap sa kaso ng pagpapabaya, guro at principal sinuspinde, ang empleyado biktima ng pambubuli. Ito ang headline ng isang sikat na online news outlet na mabilis kumalat sa social media. Sa loob ng ilang oras, umabot na sa libo-libo ang shares ng artikulo, kasabay ng paglabas ng video clip ng pagkakatali kay Ricky sa likod ng gym. Nagkagulo ang netizens, may mga nagagalit, may mga naiyak, at karamihan ay nagtatanong, paano umabot sa ganito? Bakit walang nakialam? Sino ang batang iyon? Hindi na mapigilan ang alon ng galit ng publiko. Sa mismong araw ding iyon, ipinatawag ang mga magulang ni Gavin at Nicole sa harap ng school board at DepEd representative. Hindi na sila makapagsalita ng maayos habang sunod-sunod ang tanong ng mga abogadong kasapi ng investigating panel. Tinanggal si Gavin bilang estudyante ng paaralan. Ang scholarship ng kanyang pamilya na konektado sa school foundation ay binawi at maging ang negosyo ng ama ay naapektuhan matapos maglabasan ang mga datos tungkol sa kanyang pagiging pasimuno sa iba pang reklamo ng mga dating estudyante. Ang ama ni Gavin, dati ring chairman ng school board, ay nagbiiw sa pwesto sa parehong araw. Sa kanyang resignation letter, simpleng nakasulat, "My failure as a father should not reflect the institution any longer. I take full responsibility." Si Miss Charmaine ay pansamantalang itiniwalag sa serbisyo habang nililitis ang kanyang administrative case. Lahat ng kanyang subject ay ipinasa sa isang pansamantalang guro. Sa faculty room, naging usap-usapan siya ng mga dating kaibigan. "Akala ko matibay si ma'am," bulong ng isa. "Pero baka nga yung latas niya noon, galing lang sa takot ng mga bata sa kanya." Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, si Ricky ay nanatiling tahimik. Hindi siya nagpakita sa eskwelahan sa buong linggong iyon. Hindi rin siya sumagot sa mga imbitasyon ng media para sa panayam. Sa halip, siya'y nanatili sa barracks kasama si Mang Berto. At doon niya hinayaan ang sarili na muling huminga. Muling alalahanin kung sino siya bago siya tinapakan ng lahat. Isang gabi, habang nakaupo sa labas at nakatanaw sa bituin, lumapit si Rosana. May dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. "Mainit-init pa to," sabi niya, "para sa malamig mong gabi." Ngumiti si Ricky. "Salamat po ma'am. Mama." Unti-unting naging natural sa kanyang tawagin si Rosana sa bagong titulo nito. Isang bagay na dati parang imposible. Ngunit ngayon ay nagiging bahagi na ng araw-araw niyang pagbangon. "Kamusta ka na?" tanong ni Rosana. "Mas maayos na po, tahimik. Pero hindi ko po alam kung handa na ako bumalik sa eskwela." "Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo," sagot ni Rosana. "Pero gusto kong malaman mo, ikaw ay hindi na mag-isa." Kinaumagahan, isang bagong desisyon ang inihain ni Rosana sa school board. Ililipat si Ricky sa isa sa mga best-performing private school sa lungsod. Isang institusyong kilala sa inclusive education at zero tolerance sa bullying. Doon, bibigyan siya ng buong scholarship, kabilang na ang school supplies, uniforms, transport, at mentorship support. Ngunit higit pa roon, isang counseling program ang ibinigay sa kanya upang matulungan siyang hilumin ang mga trauma ng nakaraan. Hindi ito para takasan ang nangyari, ani Rosana sa board. Ito ay para ipagpatuloy ang kanyang kwento sa isang lugar na handang makinig. Sa unang araw ng paglipat ni Ricky, kasabay siya ni Mang Berto at ni Rosana sa pagpasok. Sa bagong gate ng bagong paaralan, pinutol ni Ricky ang katahimikan. "Pwede bang ako na lang po ang pumasok mag-isa?" Nagkatinginan sina Rosana at Berto. Tumango sila. "Sigurado ka anak?" tanong ni Berto. "Opo, gusto ko pong harapin ito. Gusto ko pong simulan muli."
Pero ngayon, hindi na po ako takot. Pagpasok niya sa classroom, tahimik siyang umupo. May ilang estudyanteng lumapit at nakipagkamay. May ilang guro ang nagpakilala. Walang masamang tingin, walang masangsang na bulong, walang matalang panghuhusga. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Ricky ng tunay na paggalang. Habang siya ay abala sa pag-aayos ng kanyang gamit, may isang batang babae na lumapit. "Hi, ako pala si Antoinette. Pwede bang makisali sa project mo mamaya?" Tanong ng bata. "Opo, pwedeng-pwede," sagot niya habang ngumiti. Sa gilid ng bintana, pinanood siya ni Rosana mula sa sasakyan. Sa dami ng kanyang pinagsisihan, sa lahat ng panahon na hindi niya naibigay ang yakap ng ina, narito ngayon ang pagkakataon na ibalik ang lahat. Hindi bilang kapalit ng nakaraan, kundi bilang pangako sa kinabukasan. Samantala, sa dating paaralan ni Ricky, hindi pa rin tapos ang paglilitis. Lumabas pa ang ilang dating estudyante na nagreklamo ng pambubuli at pangmamaliit. Sa tulong ng foundation na sinimulan ni Rosana, isang anti-bullying program ang binuo at isinulong sa buong lungsod, pinangalanang Project Ricky. Sa mga pampublikong pader, may mga mural na pinintahan ng mga kabataan. Isa rito ang larawan ng isang batang lalaki na nakatayo sa gitna ng bakuran, hawak ang isang paso at nakatingala sa langit. Sa ibaba ng larawan, may simpleng linyang nakasulat, "Hindi mo kailangan maging mayaman para igalang. Kailangan mo lang maging tao." At sa bawat mata ng batang nakatingin sa murong iyon, unti-unting lumilitaw ang panibagong paniniwala na sa bawat pang-aapi, may katapat na liwanag. At sa katahimikan ng isang batang minsang tinali ng patiwari sa gitna ng kahihiyan, bumangon ang isang pangalan na magsisilbing tinig ng lahat ng tinapakan. Ricky Bernardo, isang biktima, isang saksi, at ngayoy isa ng halimbawa. Makalipas ang isang buwan mula nang tuluyang iwan ni Ricky ang lumang paaralan, tila isang panibagong mundo ang kanyang ginagalawang ngayon. Sa bagong eskwelahan, kung saan hindi batayan ang dami ng pera o apelyido ng magulang, unti-unting nabubuo ang panibagong anyo ng kanyang pagkatao. Hindi bilang isang biktima, kundi isang batang may boses, lakas ng loob, at pangarap. Ang paaralan ay malawak, may mga punong nara sa paligid, at ang mga classroom ay may malalaking bintanang pinapasok ng liwanag. Wala siyang nararamdamang tensyon tuwing papasok. Wala ring nagbubulungan kapag dumaraan siya. Sa halip, bawat araw ay isang paanyaya para matutong muli kung paano ngumiti, makipagkaibigan at magtiwala. "Uy, Ricky, dito ka na sa amin umupo." Anyaya ng isa sa mga kaklase niyang si Anton, isang masayahing batang payat na may kakambal na si Andre. Madalas ay sila ang nag-aaya sa kanya tuwing may group activity o sabay-sabay na recess. "Salamat," mahinhin niyang sagot habang pinupunasan ang bagong notebook na ibinigay ni Rosana noong enrollment. Gamit na gamit ito sa pagsusulat, tula at minsan ay mga sketch ng halaman o upuan sa hardin. Sa mga klase, hindi na siya natatakot magtaas ng kamay. Kapag nagtuturo ang mga guro, sinisigurado nilang bawat estudyante ay maririnig. At kapag si Ricky ang nagbibigay ng sagot, kahit mali, hindi siya pinagtatawanan kundi tinuturuan. Isang hapon habang nasa silid-aklatan, nilapitan siya ni Ma'am Thea, ang kanilang literature teacher. "Ricky, nabasa ko ang tula mo sa bulletin board. Yung sa lupa ako lumalaban, ikaw ba ang sumulat nun?" "Opo, ma'am, gawa ko po yun," sagot niya, bahagyang nahihiya. "Napakaganda at napakalalim. Naisip mo na bang sumali sa Poetry Open Mic this coming week? Meron kaming program para sa mga writers ng school. Bagay sa'yo." Nag-isip si Ricky saglit bago tumango. "Sige po, susubukan ko." Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Mang Berto, na bagong gupit at may dalang plastik na may lamang tinapay at gatas. "Anak, si Ma'am Rosana kanina may inabot na sulat. Sabi sa akin, invitasyon daw para sa isang seminar." "Opo, tay.
Galing po sa teacher namin. Sasali po ako sa open mic ng school. Magbabasa po ako ng tula. Napangiti si Mang Berto. Kita sa mga mata ang sobrang tuwa. Simula pa lang ito, anak. Galingan mo ha. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Rosana sa eskwelahan. Hindi siya naka-makeup gaya ng dati at mas simple ang pananamit. Ngunit baka sa mukha ang karisma ng isang ina na buo ang suporta sa anak. Anak, may regalo ako. Sabay abot ng isang box na may kasamang maliit na card. Binuksan ito ni Ricky. Isang set ng bagong lapis, sketchpad at isang voice recorder. Sa card, nakasulat, para sa mga salitang ayaw mong makalimutan. Mama, tahimik siyang ngumiti. Walang salitang kayang magsabi ng pasasalamat, pero ang mga mata ni Ricky ay puno ng pananabik. Dumating ang araw ng open mic. Sa maliit na auditorium ng paaralan, nagtipon ang mga guro, magulang at ilang estudyanteng mahilig sa panitikan. Maganda ang ilaw, malamig ang simoy ng hangin at may maliit na stage sa gitna. Nang tawagin ang pangalan ni Ricky, bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit sa likod ng stage, nakita niya si Rosana at Mang Berto, parehong nakaupo sa unang hilera, nakangiti at tila nagsasabing, "Nandito kami." Tumayo si Ricky sa harap ng mikropono. Hawak niya ang maliit na papel kung saan nakasulat ang tula. Tumingin siya sa mga tao. Hindi siya kinakabahan, kundi puno ng damdamin. Ang pamagat po ng tula ko ay bago ako tumubo. So, bago pa siya magsalita, halos maramdaman ng bawat isa sa loob ng silid ang bigat ng kanyang tinig. Bago ako tumubo, ako'y nilibing. Hindi sa lupa, kundi sa tingin. Sa tingin ng mundong ayaw tumanggap ng batang ang apelyido'y hindi kilala. Bago ako tumubo, ako'y tinali. Hindi ng tanikala, kundi ng katahimikan. Naging taniman ako ng panlalait, pero sa puso ko'y lumaki ang pagunawa. Ngayon narito ako, hindi na binabaon kundi bumabangon. Hindi na binubusalan kundi binibigkas. Hindi na lamang anak ng hardinero, kundi isang batang natutong humawak ng pluma at magsabing, "Ako ay may halaga." Pagkatapos ng huling linya, sumiklab ang palakpakan. Tumayo si Rosana, naluluha, at humawak sa kamay ni Mang Berto na tahimik lang na nakatingin sa anak nila. Sa tagpong iyon, walang mas makapangyarihan pa sa katotohanan. Matapos ang programa, maraming lumapit kay Ricky. Mga guro, kapwa estudyante at maging ang prinsipal ng bagong paaralan ay nagpahayag ng paghanga. "Iba ka, Ricky," sabi ng prinsipal. "Marami kang binubuksang mata." Kinagabihan, habang nasa lamesa ang tatlo, si Ricky, si Mang Berto at si Rosana, habang kumakain ng simpleng hapunan, tahimik muna silang lahat. "Mama, Tay," panimula ni Ricky. Nag-angat ng tingin ang dalawa. "Salamat po. Hindi lang po sa pagbibigay ng pagkakataon, kundi sa pagbibigay ng panibagong simula." Sa puntong iyon, hindi na sila kailangan pang magsalita. Ang gabi ay puno ng tahimik na yakap ng tatlong pusong minsang naghiwa-hiwalay, ngunit muling pinagtagpo para sa simula ng mas maliwanag na bukas. Sa maliit na tahanan, isang batang minsang itinuring na walang kwenta ay ngayon nagsusulat ng kanyang sariling tadhana, hindi na bilang alipin ng hinagpis, kundi bilang may-ari ng sarili niyang kwento. Makalipas ang ilang buwan, lalong lumalim ang katahimikan sa paligid ng bagong buhay ni Ricky. Ngunit hindi ito katahimikan ng pang-api, kundi kapayapaan ng paglago. Patuloy siyang namamayagpag sa eskwelahan, hindi dahil sa sikat siya, kundi dahil sa kanyang kahusayan sa sining at pagsulat. Sa bawat tula at talumpati, may bagong sugat siyang pinapagaling at bawat bitaw ng salita ay tila sinasampal ang mga alaala ng kanyang lumang buhay. Ngunit, sa kabila ng bagong mundong kanyang tinatahak, unti-unting lumalawak ang pansin ng lipunan sa kwento niyang minsan ay isinantabi. Isang araw, matapos ang klase, tinawag siya ng kanilang prinsipal sa opisina, kasama sa loob si Ma'am Thea, ang kanyang literature teacher, at isang lalaking nakaitim na jacket na may logo ng isang sikat na TV station. "Ricky, may gustong makausap sa iyo," ani ng prinsipal. Nagulat siya, agad na kinabahan, ngunit ngumiti si Ma'am Thea. "Huwag kang mag-alala. Hindi ito tungkol sa nakaraan mo,
kundi sa kinabukasan mo. Lumapit ang lalaki at iniabot ang calling card. Ako si Kuya Miko, writer-producer ng isang youth program. Nais naming bigyan ka ng pagkakataong magbahagi ng kwento mo sa aming segment ng mga batang may laban. Isa ka kasi sa mga batang nakasama sa shortlist na nirekomenda ng Department of Education. Napayuko si Ricky, hindi dahil sa hiya, kundi sa sobrang pagkalito. Ako po ba talaga? Marami pong mas magaling sa akin. Pero kafaunti ang may tapang mo, sagot ni Kuya Miko. Sa sumunod na linggo, isinagawa ang panayam. Sa harap ng kamera, nakaupo si Ricky, nakauniforme, at tahimik na pinipigilan ng kaba. Ngunit sa sandaling binigkas niya ang unang linya ng kanyang kwento, ang karanasan ng pagiging itinali ng patiwarik sa loob ng classroom, ang buong studio ay tila na puno ng bigat at lungkot. Ipinanganak akong hindi kilala, anak ng hardinero. Isang batang hindi tinuruan ng mundo kung paano lumaban, pero natuto akong magsalita gamit ang pluma. Habang siya'y nagsasalita, sa kabilang silid ng studio ay nandoon si Rosana at Mang Berto. Parehong tahimik na pinapanood siya mula sa monitor. Sa mga mata ni Rosana, may luha hindi ng pagkasindak kundi ng pagkamangha. Dahil ang batang minsan niyang iniwan, ngayon may lapas na hindi masukat ng anumang titulo. Pagkatapos ng panayam, lumapit si Kuya Miko kay Ricky. May plano ka ba sa kolehiyo? Sa ngayon, maraming organisasyon ang gustong tumulong sa'yo. Gusto ko pong maging guro o manunulat. Gusto ko pong turuan ang mga batang kagaya o na maruning silang mangarap kahit tinapakan na sila ng mundo. Sagot niya, ilang araw pa ang lumipas at kumalat na ang video ng panayam. Umabot ito sa milyon-milyong views sa social media. Lahat ay nagbigay ng suporta. May mga magulang na nagsabing sana raw ganoon din ang tapang ng kanilang anak. May mga guro na naiyak sa kwento niya at may ilang dating estudyante mula sa kanyang lumang paaralan na nagpadala ng mensaheng humihingi ng tawad. Ricky, dati kitang pinagtawanan. Hindi ko alam na ganoon na pala ang bigat ng dinadala mo. Patawad, mensahe ni Clara. Isa sa mga kaklasing minsang nakiayon sa pambubuli. Hindi niya agad sinagot ang mensahe, ngunit sa puso niya, naramdaman niyang bahagi iyon ng kanyang paggaling. Makalipas ang 2 linggo, inimbitahan siya bilang panauhing tagapagsalita sa isang Youth Leadership Summit sa Baguio. Kasama sa panel ang ilang kabataang aktivista, artist at honor students mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. At sa harap ng higit 1,000 kabataan, tumayo si Ricky at nagbigay ng talumpating hinding-hindi malilimutan. Hindi po ako dito lumaki. Wala po akong pera noon para makasakay ng ganitong biyahe. Pero dinala po ako dito ng isang paniniwala na hindi mo kailangang maging perpekto para marinig. Minsan ang mga kwentong tinatabunan ng mundo ay siya palang pinakamatibay. Ako po si Ricky Bernardo, anak ng hardinero. Isang biktima noon. Ngunit ngayon, ako na po ang nagtatanim ng pag-asa sa sarili ko araw-araw. Muling bumuhos ang palakpakan, tumayo ang buong audience. At habang siya ay yumuko bilang pasasalamat, parang nakikita niya sa kanyang isipan ang dating sarili. Yung batang umiiyak sa tabi ng paso, pinagtatawanan, pinapalayas ng guro, at walang kalaro sa recess. Sa pagbalik niya sa Maynila, sinalubong siya ng school principal, mga kaklase at mismong mayor ng lungsod. Ibinigay sa kanya ang parangal na Youth Advocate for Dignity and Equality. Kasama nito ang scholarship grant para sa alinmang kolehiyo sa bansa. Pagka-uwi sa bahay, hindi siya makapaniwala. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama, habang si Mang Berto ay naglalagay ng bagong kurtina sa bintana. Anak, isa ka ng huwaran. Wala akong masabi sa laki ng itinibay mo, ani ng ama habang nakatingin sa kanya. Hindi po ako magiging ganito kung hindi ko po kayo naranasan. Tay, kung hindi po ako itinapon sa hukay, hindi ko po malalamang kaya kong umakyat. Sa puntong iyon, lumapit si Rosana at niyakap silang dalawa. Sa unang pagkakataon, ang 3 pusong minsang magkakahiwalay ay naging isang buo. Hindi lang sa apelido, kundi sa paniniwalang sabay silang lumaban, sabay din silang bumangon. Sa sulok ng maliit nilang silid,
May naka-frame na tula sa pader. Isinulat ni Ricky ilang buwan na ang nakaraan. Ngunit ngayon lamang niya talaga ito lubos na naunawaan. Tinapakan ako, ngunit di ako gumuho. Pinagtawanan, ngunit di ako nanahimik. Pinilit nilang tabunan ako ng kahihiyan, ngunit ako'y binuhay ng pag-asang itinanim ng mga taong naniwala. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang ang hangin ay banayad na pumapasok sa bintana, alam niyang hindi na siya muli pang matatalo ng mundo. Sapagkat sa kanyang panulat, sa kanyang tinig, at sa kanyang kwento, naroon ang lakas ng batang minsang iniyakan ng lipunan. Ngunit ngayoy sinasaluduhan ng buong bayan. Sa kabila ng mga tagumpay na unti-unting natatamasa ni Ricky, alam niyang hindi palaging payapa ang daan. Isang hapon habang nag-aayos siya ng mga tula sa harap ng silid-aklatan ng bagong eskwelahan, lumapit sa kanya si Ma'am Tia na may hawak na tablet at may bakas ng pagkagulat sa mukha. Ricky, may lumabas na video. Trending na naman. Pero kailangan mo tong makita. Hindi pa man siya makasagot, ipinakita na sa kanya ang clip. Sa screen ay lumitaw ang isang edited video, mga pinagsama-samang lumang larawan ni Ricky mula sa lumang paaralan. May mga caption na tila ba ginawa siyang mayabang, sinungaling at oportunista. Ginawa lang yang kwento para makasponsor. Drama king ng taon. Tinali daw, edi sana tinapos na lang. Gulat si Ricky. Namutla siya. Halos hindi siya makahinga. Saan po galing yan, ma'am? Sa isang anonymous account. Pero base sa mga pag-aaral ng IT namin, mukhang konektado yan kay Gavin. Baka ganti. Tahimik si Ricky. Napatingin siya sa mga dumaraang estudyante na tila wala pa namang nakakapansin. Ngunit ramdam niya, anuman ang mangyari, babalik at babalik ang anino ng nakaraan. Lalo na kung may mga taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Pag-uwi niya, hindi niya agad sinabi kina Mang Berto at Rosana. Sa halip, dumiretso siya sa kwarto at muling binuksan ang kanyang notebook. Doon niya muling isinulat ang lahat ng nararamdaman. Hindi para magalit kundi para mapakawalan ang bigat ng loob. Kinabukasan, habang siya'y papasok sa eskwelahan, may ilan estudyanteng lihim na bumubulong. May ilan ding nagtanong, "Ricky, totoo ba yung video? Drama lang daw pala lahat." Hindi siya sumagot. Hindi rin siya nagalit. Ngunit sa puso niya, parang may muling tumusok. Sa loob ng classroom, tinawag siya ng kanilang guro sa homeroom. "Ricky, gusto ka lang namin i-assure na hindi kami naniniwala sa kung anong fake news na kumakalat na yon. Ang importanteng tanong dito, ano ang gusto mong gawin?" Hindi siya agad sumagot. Pinikit niya ang kanyang mga mata at saka nagsalita. "Ma'am, gusto ko pong magsulat. Gusto ko pong gamitin to para gumawa ng bagong tula. At kung pwede po, gusto kong i-perform sa General Assembly." Nagkatinginan ang mga guro. Tumango si Ma'am Thea. "Kung yan ang gusto mo, susuportahan ka namin." Dumating ang araw ng General Assembly. Bawat estudyante at guro ay naroroon. Tahimik ang buong gymnasium habang si Ricky ay lumalakad papuntang entablado. Suot niya ang simpleng uniform, walang arte, walang bitbit, kundi ang kanyang notebook. Huminga siya ng malalim at nagsimula. Ang kwento ko raw ay kasinungalingan. Na drama lang daw para may pakinabang, na ang luha ay itinimpla at ang tali ay peke, kathang isip lang. Nunginin niyo ang katawan kong pinasa, ang notebook kong nabahiran ng dugo. Tanungin niyo ang katahimikan kong binutas ng tawanan at ang gabing niyakap ko lang ay ang sarili kong anino. Hindi ako galit. Dahil ang galit ay walang inaani kundi dilim. Hindi rin ako takot. Dahil sa takot ako lumaki, at nayoy kaya ko nang tumindig. Sa harap ng pangungutya, sasagot ako hindi ng mura, kundi ng tula. Pagkatapos ng huling linya, bumaba si Ricky mula sa entablado. Tahimik ang buong gym sa loob ng ilang segundo, bago unti-unting pumalakpak ang buong hanay ng mga estudyante. Isa-isang tumayo ang mga guro, hanggang sa maging standing ovation na ang buong bulwagan. Pagkatapos ng programa, nilapitan siya ng ilang estudyante, maging ang mga dating nagdududa sa kanya.
Ricky, sorry kung naniwala kami agad sa video. Grabe yung tula mo, bro. Hindi ko alam na ganon kalalim yung pinagdadaanan mo. Proud kami sa'yo. Ngumiti siya. Hindi niya papala mga marami pang paliwanag dahil ang tula na ang nagsalita para sa kanya. Pagka-uwi sa bahay, niyakap siya ni Mang Berto. Anak, kahit anong bagyo, basta ukat mo matibay, hindi ka masisira. Hindi po ako nag-iisa, tay. At kahit bumalik pa po ang lahat ng masasama, ngayon, marunong na po akong lumaban. Kinagabihan, tinawagan siya ng isang radio station na may segment tungkol sa kabataan. Inimbitahan siyang mag-guest para basahin ang kanyang tula. Sa live interview, tinanong siya ng host, "Anong pakiramdam na sinisira ka pa rin kahit ilang beses ka nang nagpaliwanag? Natural lang po sa mundo ang may susubok sa iyo. Pero kapag kilala mo na ang sarili mo, hindi mo na kailangang magpatunay sa mga taong ayaw maniwala." Ilang araw matapos ang panayam, nagsimulang mag-message ang ilang kabataan sa kanya sa social media. "Kuya Ricky, salamat. Biktima rin po ako ng pangungutya. Pero dahil sa inyo, natuto po akong magsalita. Hindi ko pa po nasasabi kahit sa magulang ko ang pinagdadaanan ko. Pero ngayon, gusto ko na pong magsimula. Sa bawat mensahe, alam ni Ricky na hindi sayang ang kanyang pinili. Ang panibagong tukso ay hindi para muling sirain siya, kundi para subukan kung totoo ang kanyang pinanghahawakang lakas. At sa puso ng batang minsang tinali sa gitna ng klase, muling tumubo ang panibagong paniniwala na kahit paulit-ulit siyang hilahin ng mundo pababa, basta't mayroon siyang panulat, tinig at mga taong naniniwala, hindi siya kailanman muling mawawala. Minsan sa buhay ng isang tao, darating ang pagkakataong hindi lang siya kailangang lumaban, kundi matutong tumanggap, hindi ng pagkatalo, kundi ng sugat na kailangang gamutin. Ganito ang pinagdaraanan ni Ricky sa mga panahong yun. Sa kabila ng mga parangal, suporta at pagbabalik ng dignidad, may isa pang bahaging hindi pa niya lubos na nahaharap, ang masalimuot na tanong ng pagpapatawad. Isang araw, habang abala siya sa pagbabasa sa library ng eskwelahan, lumapit sa kanya si Ma'am Fea. "Ricky, may gustong makausap sa'yo." Gusto sana niyang personal na humingi ng tawad. Napatingin si Ricky, bahagyang napakunot ang noo. "Sino po, ma'am?" "Mamaya mo na lang malalaman. Pero kung ayaw mo, hindi kita pipilitin." Tumango lamang siya. Sa totoo lang, sanay na siyang kalimutan ang mga nangyari. Mas pinili niyang magpatuloy kaysa balikan ang mga sugat. Pero sa pagkakataong yon, tila may bahaging gustong makinig, gustong maintindihan, at marahil handa nang magpatawad. Kinahapunan, dinala siya ni Ma'am Tia sa isang multipurpose hall sa likod ng admin building. Pagbukas niya ng pinto, unang bumungan sa kanya ay si Rosana at Mang Berto, parehong tahimik at nakatayo. Sa bandang likuran, may isang babaeng nakaupo, nakasuot ng simpleng damit, walang makeup at nakayuko. Si Miss Charmaine. Halos hindi makagalaw si Ricky. Bumalik sa alaala niya ang boses nitong malamig, ang mga paninita sa klase, ang pagtanggi sa kanyang proyekto, ang pagbabaliwala sa kanyang dangal. Naramdaman niyang naninigas ang mga kamay niya, pero wala siyang sinapi. Tahimik siyang naupo sa tapat nito. "Ricky," panimula ni Miss Charmaine, nanginginig ang boses. "Alam kong wala akong karapatang humarap sa'yo. Alam kong sa lahat ng ginawa ko, huli na ang lahat para itama. Pero gusto kong magsalita, hindi para maghugas kamay, kundi para aminin ang pagkukulang." Hindi sumagot si Ricky. Pinagmamasdan lang niya ito. "Lumaki akong may paniniwala na ang disiplina ay dapat matigas, na ang respeto ay sinusukat sa katahimikan ng mga estudyante. Pero mali pala yon. Dahil hindi mo kailangang tapakan ng isang bata para matuto siyang lumakad, at ikaw ang nagturo niyan sa akin." Unti-unting tumulo ang luha sa mata ni Miss Charmaine. "Wala akong ibang dahilan kundi takot. Takot na mawalan ng kontrol. Takot na mabawasan ang imahe ko bilang guro. Pero sa sobrang takot kong mawala ang respeto ng iba, nawala naman ang dangal ng isang batang katulad mo." Tahimik pa rin si Ricky, ngunit ang puso niya ay kumakabog. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng mga salitang iyon. Lumapit si Rosana sa tabi niya. "Anak, hindi kita pinilit.
Pero kung handa kang makinig, baka ito na ang simula ng mas magaan na puso. Huminga si Ricky. Tiningnan niya si Miss Charmaine, diretso sa mga mata. Hindi po madali ang pinagdaanan ko, ma'am. Hindi lang po yung pagkakatali, kundi yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, wala kang halaga sa mata ng taong dapat sana'y umaay sa'yo. Tumango si Miss Charmaine. Pigil pa rin ang luha. Pero kung ang paghingi niyo po ng tawad ay galing sa puso at hindi dahil sa pressure ng mundo, tatanggapin ko po. Napahikbi si Miss Charmaine. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit kay Ricky at lumuhod sa harap niya. Patawad, Ricky, hindi lang bilang guro, kundi bilang tao na nakalimot kung paano magmahal sa loob ng isang classroom. Tumayo si Ricky, nilapitan ito at niyakap. Walang sino man sa silid ang nakapagsalita. Si Mang Berto ay tahimik na pinunasan ang mata. Si Rosana ay mahigpit ang hawak sa kamay ng anak. At sa gitna ng katahimikan, may sumabog na liwanag. Hindi mula sa araw, kundi mula sa isang pusong piniling magpatawad. Pagkatapos ng tagpong iyon, nabalitaan ng DepEd ang insidente. Iminungkahi nilang maging bahagi si Miss Charmaine ng bagong alternative learning program sa isang public school sa lalawigan, kung saan maaari siyang magsimula muli, hindi para takasan ang nakaraan, kundi para gamiting aral sa paghubog ng mga batang walang akses sa edukasyon. Sa mismong programa ng DepEd, si Ricky ay inimbitahan bilang honorary guest. Doon niya muling isinulat at binigkas ang isa sa mga pinakaimportanteng tula ng kanyang buhay. Hindi tula ng paghihiganti, kundi ng pag-unawa. Ang guro ay parang tanim, minsang matigas, minsang matamlay. Ngunit kung didiligan ng tamang aral, muling sisibon ang pagmamalasakit. Ang estudyante, tulad ko, ay parang punla, minsang inapin, minsang dinapa. Ngunit kung mabibigyan ng panibagong lupa, kayang tumubo sa kahit anong bato. Ang mundo ng eskwelahan, walang perpektong guro, walang perpektong bata, pero laging may pagkakataon para ang mga sugat ay maghilom at ang galit ay mataniman ng pag-asa. Sa pagtatapos ng tula, dumayo ang lahat at pumalakpak. Muli, isang standing ovation. Ngunit sa pagkakataong ito, sa gitna ng mga palakpakan, nakita ni Ricky sa malayo si Miss Charmaine, nakatayo, nakangiti at sa mga matay may galak na ngayon lang niya muling nakita mula sa isang gurong minsang naging dahilan ng kanyang sakit. Pagbalik nila sa Maynila, habang nakasakay sa sasakyan, tinanong siya ni Rosana, "Anak, bakit mo siya pinatawad?" "Dahil hindi po ako pinalaki ni tatay na montanim ng galit. At dahil ang tunay na tagumpay ay yung marunong kang magpatawad ng buong puso." Sa katahimikan ng biyahe, habang ang gabi unti-unting bumabalot sa langit, alam nilang lahat, si Ricky, si Rosana at si Mang Berto, na hindi lang isang laban ang kanilang nalampasan, kundi isang yugto ng buhay na ngayon ay maari ng isara, hindi sa galit kundi sa pagkalinga. At sa paglipas ng gabi, habang patuloy ang biyahe patungo sa panibagong bukas, isang batang minsang sinaktan ng mundo ang ngayon may hawak ng liwanag na sapat upang pagalingin hindi lang ang sarili, kundi maging ang mga taong minsang naging dahilan ng kanyang pagkadurog. Nagbago na ang takbo ng mga araw ni Ricky. Hindi na siya ang batang palaging nakaupo sa sulok ng silid-aralan. Hindi na rin siya ang tahimik na biktima ng mga mapanlait na mata. Ngayon, siya na ang binabati tuwing papasok sa gate ng eskwelahan. "Magandang umaga, Ricky!" sigaw ng guard. "Lodi ka talaga." Bulong na mga batang ilang buwan pa lang ang nakakakilala sa kanya, pero tila matagal nang humahanga. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nakalimot. Sa tuwing uuwi siya galing klase, nakaupo pa rin siya sa harap ng maliit nilang bakuran, katabi ni Mang Berto na abala sa pagtanggal ng tuyong dahon mula sa mga paso. "Tay," tanong niya isang gabi habang nakaupo silang dalawa, "kung sakaling makapagtapos po ako ng kolehiyo, gusto ko pong bumalik dito. Gusto ko pong magtayo ng munting eskwelahan para sa mga batang tulad ko." Napatingin si Mang Berto sa anak, pinahid ang pawis sa noo,
ngumiti at sinabing wala nang mas hihigit pa sa pangarap na yan, anak. Gawin mong totoo. Hindi na lang pangarap ang dala ni Ricky sa kanyang mga panulat. Sa mga sumunod na buwan, mas naging aktibo siya sa mga outreach activity, scholarship seminars, at mentorship programs para sa mga kabataang galing sa mahihirap na pamilya. Siya ang laging nagsisilbing tagapagsalita at sa bawat kwento niya sa entablado, binabalikan niya ang pagiging anak ng hardinero, hindi para kaawaan, kundi para ipaalala na kahit mula sa lupa, pwedeng umusbong ang pinakamatitibay na punla. Isang araw, habang binabasa ni Rosana ang isang sulat na dumating mula sa isang international NGO, napatingin siya kay Ricky na abalang nagsusulat sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran. "Anak," tawag niya, "may sulat ka mula sa United Nations Youth Program na aprobahan ang application mo. Full scholarship ka para sa isang summer writing camp sa Geneva. 4 na linggo, lahat sagot nila. Gusto ka nilang ipakilala bilang bagong muka ng Southeast Asian Youth Advocacy." Natigilan si Ricky. Sa una ay hindi siya makapaniwala. "Po? Ako po?" "Oo anak, ikaw," sagot ni Rosana habang pinipigil ang luha. "Ikaw na bata kong muntik na mawalan ng boses. Ngayon, gusto nilang marinig ka ng buong mundo." Bumilis ang kabog ng dibdib ni Ricky. Niyakap niya si Rosana at sumunod ay si Mang Berto. "Tay, kasama po kayo. Sasamahan niyo po ako, di ba?" "Kung pwedeng dalhin ang buong hardin, sasama kami ng buong puso," sagot ng ama. Sa mga huling linggo bago ang biyahe, abala si Ricky sa pagbuo ng kanyang speech na babasahin sa harap ng mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Inutulungan siya ni Ma'am Thea sa pagrebisa ng bawat linya, habang si Rosana ay kausap ang embahada para sa mga dokumento. Dumating ang araw ng alis. Sa airport, suot ni Ricky ang puting polo na may burdang maliit na dahon sa bulsa. Ginawa ni Mang Berto bilang paalala ng kanilang pinanggalingan. Sa conference sa Geneva, si Ricky ang pinakabatang delegado. Ang kanyang speech ay pinamagatang "Boses mula sa lupa." Sa unang bahagi, tahimik ang mga tao. Ngunit sa kalagitnaan, habang ikinukwento niya kung paano siya tinawag na anak ng damo, kung paanong itinali siya sa kisame, at kung paanong ginamit niya ang panulat bilang sandata. Unti-unting nagkatinginan ang mga tagapakinig. "Hindi ako anak ng prestihiho. Anak ako ng pawis. Anak ako ng kamay na kumakalkal ng lupa at puso na marunong umintindi kahit binabastos. Pero ako rin ay anak ng pag-asa, at kung kayang tumubo ng isang damo sa gitna ng bato, kaya ring tumindig ang bawat batang hinatulan ng maaga." Tumayo ang buong auditorium pagkatapos ng kanyang huling linya. Hindi lang palakpakan ang ibinigay sa kanya, kundi respeto. At sa bawat yakap ng mga dayuhang kinatawan, alam niyang hindi lang siya nagtagumpay para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng batang itinuring na walang silbi. Pagbalik niya sa Pilipinas, sinalubong siya ng media, ng paaralan at ng mga batang ilang beses ng pinayuhang huwag mangarap. Ngunit higit sa lahat, sinalubong siya ng kanyang ama at ina, parehong may hawak na karatulang may nakasulat, "Welcome home, Ricky." Anak ng hardinero, ngayon ay tagapagtanggol ng bata. 1 taon ang lumipas. Si Ricky ay abala na sa preparasyon para sa kolehiyo. Inalok siya ng scholarship ng 3 malalaking universidad, ngunit pinili niya ang isang pampublikong pamantasan na may community teaching program. "Doon ko po gustong mag-aral, tay, kasi doon po ako makakatulong habang natututo." Sa mga huling linggo ng bakasyon, nagpasya siyang bumalik sa kanyang lumang paaralan, hindi bilang estudyante, kundi bilang panauhin. Ipinatawag siya para sa isang seminar ng mga guro at guidance counselors tungkol sa child welfare. Habang tumatayo siya sa entablado, muling bumalik sa kanya ang tanawin ng silid-aralang minsan ay naging kulungan ng kanyang pagkatao. "Hindi ko po balak magreklamo sa nakaraan. Nandito po ako para ipaalala na may mga bata sa bawat sulok ng silid na tahimik lang. Hindi dahil wala silang boses, kundi dahil takot silang magsalita. Gawain po nating mga matatanda na bigyan sila ng lakas ng loob." Bago siya umalis, inuntahan niya ang dating garden sa likod ng campus.
Doon niya itinanim ang isang maliit na punong kahoy, kasama si Mang Berto. "Anong pangalan ng punong ito, anak?" tanong ni Berto. "Pangarap," sagot ni Ricky. Dahil kahit maliit, balang araw, lililim ito sa mga batang pagod na sa init ng mundo. At sa pagtatanim nilang mag-ama ng punlang iyon, sa harap ng lumang pader na minsam naging saksi sa kanyang sakit, natapos ang isang yugto. Hindi na siya basta anak ng hardinero. Siya na ang hardinerong nagtatanim ng pag-asa para sa libu-libong batang nangangarap tumubo sa gitna ng mga tinik. 3 taon na ang lumipas mula nang umalis si Ricky sa kanyang lumang eskwelahan. Ngayon, isa na siyang graduating student sa kursong Bachelor of Elementary Education at kasalukuyang nag-aaral sa isang pampublikong unibersidad sa Maynila. Ngunit sa kabila ng lumalawak na mundo sa paligid niya, hindi niya kailanman nakalimutan ang bakas ng kanyang pinanggalingan. Tuwing Sabado, bumabalik siya sa San Gabriel Elementary School hindi para magreklamo kundi para magboluntaryong magturo sa mga bata sa remedial class. Sa likod ng eskwelahan, lumaki na ang punong itinanim nila ni Mang Berto. Mataas na ito at malago ang mga dahon. Sa ilalim nito, may maliit na bato na nagsisilbing upuan ng mga batang gustong magbasa ng libro o magkwento sa isa't isa. Tinawag ng mga guro ang lugar na iyon na Pugad ng Pangarap. Isang Sabado ng umaga, habang abala si Ricky sa pagtuturo sa isang batang hirap sa pagbabasa, lumapit si Ma'am Thea na ngayon ay assistant principal na. "Ricky," ani Ma'am Thea, "may bisita ka galing sa Department of Education." Napakunot ang noo ni Ricky. "Bakit po? May problema po ba?" "Hindi, pero gusto ka nilang makausap tungkol sa proposal mong community literacy garden. Seryoso raw ang central office. Baka ito na ang pagkakataong maisakatuparan mo ang plano mong school-based learning farm." Lumundag ang puso ni Ricky. Ilang buwan na niyan iniipon ang mga plano, layout, at modules para sa isang open-air classroom kung saan maaaring magtanim ang mga estudyante habang nag-aaral ng agham, kasaysayan at wika. Para sa kanya, mas mabilis matuto ang bata kapag nakakakita at nakakahawak ng buhay. Kinagabihan agad niyang kinausap sina Rosana at Mang Berto habang kumakain ng hapunan. "Naitay, mukhang matutuloy na po yung pangarap nating eskwelahang may hardin." Nagkatinginan ng mag-asawa at sabay nang ngumiti. "Matagal naming pangarap yan para sa'yo, anak. Pero ngayon, para na rin yan sa maraming bata." Wika ni Rosana. Hindi na inantay pa ni Ricky ang formal na pag-apruba. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula na siyang maglunsad ng pilot area sa bakanting lote sa likod ng eskwelahan. Tumulong ang dating mga kaklase niya, ang ilang mga guro, pati na rin ang mga magulang ng estudyante. May isa pang hindi inaasahang dumating, si Miss Charmaine. Ngayon ay volunteer teacher na siya sa isang Ayeta community sa Zambales. Ngunit lumuwas siya upang makita ang proyekto ni Ricky. "Kung may maitutulong ako, kahit pagdidilig lang, Ricky," mahina niyang sabi. Nginitian siya ni Ricky. "Miss Charmaine, hindi niyo kailangang magdilig. Pero kung gusto niyo pong magsalita sa mga bata tungkol sa pagbangon, malaking tulong po yun." Tumango si Miss Charmaine at sa kanyang pagbabahagi, hindi niya tinago ang kanyang nakaraan. "Ako po ang guro na minsang hindi nakinig. Pero ngayon, ako na ang guro na gustong makinig habang may natitirang pagkakataon." Nagkaroon ng mas malalim na layunin ang proyekto ni Ricky. Hindi lamang ito para sa akademikong pag-unlad, kundi para sa emosyonal at moral na paghilom. Tinawag ang programa na Hardin ng Boses, isang pangalan na hango sa kanyang sariling paglalakbay. Dumami ang mga estudyanteng gustong makilahok. Sa ilalim ng mga puno, ginaganap ang storytelling sessions, basic science lessons, at kahit writing workshops. Ang mga dating batang tinatawag na pabigat, ngayon ay aktibong kasali sa mga aktibidad. "Ricky, bakit mo ginagawa to?" minsang tanong ni Ma'am Thea habang magkasabay silang nagdidilig. "Dahil di lahat ng batang walang boses ay ayaw magsalita, ma'am," sagot ni Ricky. "Karamihan sa kanila walang lugar kung saan pwedeng marinig ang boses nila, kaya gusto kong gumawa ng lugar na yon." Dumating ang araw ng launching.
Isang simpleng programa lang, walang masyadong dekorasyon, pero puno ng damdamin. Dumalo ang mga opisyal mula sa DepEd, ilang media representatives, at maging ang mga dating bully ni Ricky na ngayon ay nagsisilbing facilitators ng mga modules. Isa sa kanila si James, dating kasabwat ni Axel sa pang-aapi noon. Bro, ani James, di ko man nasabi dati, pero salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong magbago. Tulad ng halaman, lahat may panahon ng pagtubo, sagot ni Ricky. Bilang huling bahagi ng programa, pinatayo ni Ricky ang bawat estudyante, guro at bisita upang magtanim ng tig-iisang punla ng halaman. Mayroong sili, talong, kamatis at iba't ibang uri ng bulaklak. Sa bawat pagtanim, may isang munting kwento ang isinusulat sa kartulina, isang alaala, isang aral, isang pangarap. At bago matapos ang araw, humarap si Ricky sa lahat at nagsalita. Hindi ko po alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko noong araw na tinali ako sa kisame ng silid-aralan. Ang akala ko, iyon ang katapusan ng lahat. Pero sa araw na ito, sa lugar na ito, nais kong ipakitang ang bawat sakit ay maaring maging ugat ng mas magandang bagay. Ang bata pong pinahiya noon, ngayon ay nagtuturo na ng paggalang. At ang batang itinuring na walang kwenta, ngayon ay nagtatanim ng panibagong simula. Tumayo ang lahat at pumalakpak. Ngunit higit pa roon ang naging epekto sa mga batang nanunood. Sa mga mata nila, si Ricky ay hindi lang simpleng guro. Siya ay ehemplo ng kung paano maaaring maging punla ng pagbabago ang isang taong dumaan sa matinding unos. Pagkatapos ng programa, lumapit si Mang Berto sa anak niya. Hawak ang isang bagong gardening kit. Anak, regalo ko to para sa'yo. Para sa lahat ng mga halaman na itatanim mo pa, sa lahat ng batang gagabayan mo. Kinuha ito ni Ricky at mahigpit na niyakap ang ama. Salamat tay, kayo ang unang nagtanim sa puso ko. At sa ilalim ng lumang punong tanim nila, 3 taon na ang nakalilipas, naupo si Ricky. Kasama ang ilang batang naglalaro, may dalang tisa at blackboard. May batang nagtatanong kung paano magtanim ng basil. May isa namang nais magsulat ng tula sa simpleng bakanting lote. Sa pagitan ng mga dahon at sinag ng araw, muling nabuhay ang esensya ng tunay na edukasyon. Isang edukasyong may puso, ugat at pakpak. Ang batang anak ng hardinero ay isa ng tagapagturo, tagapagtanim at tagapaghilom. At sa bawat halamang itinatanim sa lupa, kasabay ding tumutubo ang isang alaala na kailanmay hindi malilimutan.